Ang mga susunod niyo pong mapapanood ay ang aking pakikipagtalakayan kasama si Pawan Singh. Founder ng Zero Crowd Sports MNL, isa po siyang basketball player, trainer, and coach. Napasama po siya sa Junior NBA Batch 2013 at nagtraining din po siya as a national player ng India para sa FIBA Under-18. Disclaimer lamang po, si Pawan lang po ang magaling na player dito. Marami rin pong mas magaling. May masasabi po kaming mga mali at mga opinyong hindi kayo sumasang-ayon. Subukan po muna sana nating umintindi at umunawa bago humusga. Pawang 2 bata lamang po kami na pinag-uusapan kung paano naapektuhan ng larong basketball ang mga buhay namin. Mga minamahal na kapatid, ako po si Baste and this is the Epic Picture Podcast. Magsimula na po tayo. Si Pawen po isa sa mga pinakamatalik kong kaibigan. Kaklase ko siya nung first year high school ako. Tapos naging basketball coach ko rin siya. Tsaka talagang isa sa mga kapatid ko nang maitatawag. So, simula na kagad tayo sa unang tanong. Pinakakilala kita bilang basketball player. So, kung nga, lagi kong tinatanong sa mga guest ko is, kung yung ibang tao merong perception kung sino ka, para sa'yo, sino ka? Formless. Formless ka. Like water? Yes, sir. Kumbaga, si Pawan, hindi ako yun eh. Si Pawan, maraming yun nga, yung Pawan the player, Pawan the coach, the son, shaman. Pawan So, the maraming shaman, Pawan. Tsaka, maraming rin yun eh, version. Kunwari, yung Pawan the basketball player, baka yung nakilala nung tao na yun, version 2 ko na basketball player, pero ngayon version 8 na. So, di niya talaga ako kilala. Yung as a coach, baka version 3, ngayon version 10 na. Uy, ako nakilala ko dyan, version 1. Anong version Version yun? 1. Version 1, di ba? So, kumbaga, hindi ka talaga kilala ng tao eh. Everyday, nag-evolve ka eh. So, yun yung, si Pawan, siguro siya yung, he can do anything he wants. Formless. Baga ako sa mo ilalagay yung utak mo, kaya mong gawin. Gandang sagot. So, pero punta tayo sa basketball kasi ito yung medyo topic natin ngayon. Pero lalabas pa tayo dito. Sa pagbabasketball naman, kasi napakagaling mo maglaro eh. Sino yung hero mo talaga sa basketball na may tuturing? O kahit heroes? Ang tinitignan ko sa basketball lagi, yung mindset. So, ang hero ko doon, si Michael Jordan, Kobe, yung top 2 na yun, talagang yung work ethic nila, gustong gusto ko. Hindi lang kasi sa basketball eh, ma-apply mo sa life talaga. Yun din yung naging tulong sa akin ng basketball eh. Yung discipline. Kumbaga yung basketball, kaya ako siya, may sineset akong goal. Siguro kung walang basketball, wala eh, hindi mo ayusin yung kain. Ako kumbaga, kung ano-ano yung kain ko, tulog ko kahit anong oras, workout, pag trip na lang. Pero dahil kunyari biglang may liga next month, next 2 months, ayan na, yung tulog ko, consistent, yung kain, yung workout, yung biglang yung ako mismo na-impluwensya na gumaganda yung katawan ko, yung kain ko, yung isip ko, lumalakas ako. So, yung ibang aspects na dadamay ng buhay. Kumbaga para bang yung epekto ng basketball sa'yo sobrang holistic na kahit sa mga aspect na hindi na directly related sa basketball, pinagtutuunan mo ng pansin, no? Ayun nga, napansin ko, kahit nag-meditate ka rin, di ba? Oo, laking bagay. Pero yun nga, sa basketball, alam natin, o kahit sa anumang sports or kahit anong mga skill, napaka-importante ng coaching. Tapos ikaw bilang isa kang basketball coach din, sa istorya mo naman, sino naman yung mga unang naging coach mo? Sino unang naging coach mo sa basketball? Yung nagturo talaga sa akin, una is kaka-observe lang din eh. Observe.
Mga ano lang din, mga idol-idol sa barangay. Ayun nga, one time, kasi hindi ko talaga alam yung basketball noon dati. Laro ko volleyball. Mas nauna ka nag-volleyball. Pero sakto lang, parang may bola lang ka sa bahay, tas pader kalaro ko. Tas pag intrams, yun yung sasalihan ko. May lumipat kami ng bahay sa harap, basketball court. Tapos, wala, laro ko lang nung bike-bike ka doon. Tapos sa basketball court kasi may stage. So, Oo, kadalasan yung pagka-barangay court may stage. So, habang may mga naglalaro doon, di ko talaga alam ano yung basketball eh. Alam ko lang yung court, yung game mismo, yung sport. Pero yung paano yun. So, laro ko lang doon mga luksong baka, tumbang preso, ganun-ganun. Ang weird nga kasi ako lang yung ano doon eh, hindi Pinoy. Parang ang weird, tas ganun yung laro mo. One time yun, 9 lang yung bata doon sa court, yung nagbabasketball. Tas sinali nila ako, nakaupo lang ako doon eh. Parang, oy, sali ka dito. Di, sige, nag-G ako. Tapos, ayun na nga, wala talaga akong alam. Di ko alam anong ginagawa ko noon. Sinasabi pa sa akin, hanap ka libre. Tapos di ko maintindihan. Kaya, yun yung natandaan ko talaga kasi akala ko, lilibre ko sila. Di talaga, tumatak talaga yun sa isip ko. Ice tubig. Di ko alam, tas unti-unti na-curious ako. Pero nag-enjoy ako nun, di ko alam ba't ako nag-enjoy, di ko nga alam nangyari nun eh. Sabi ko, ayos to ah. Tsaka okay kami ah, 10 kami nandun, nag-uusap-usap, ayos ah. Tas yun, nagpabili akong bola, naray ko mag-bordering, paano ba yung ginagawa nila. Hanggang unti-unti natuto, nanood ako ng liga, may naging idol ako doon. Tapos kinabukasan, gagayahin ko yung mga ginawa niya. Kaso di ko talaga magaya ng time na yan. Sabay, nung nalalaman niya na idol ko siya, magbibigay-bigay ng tips. Mga ganun-ganun lang. Pasa-pasa. Sino? Naalala mo pa yung pangalan nun? Si, ano yun eh. Krong. Krong, shout out. Shout out. Tawag dito. Talaga ibig sabihin, nung unang-unang larong sinubukan mong maglaro, nagkaroon ka na kagad ng epiphany na parang, ay, sarap na ito. Gusto kong gawin buong buhay ito. O hindi pa naman ganun? Hindi pa. Parang ang sarap lang ano to. Parang ano, siguro yung moment na yun, yung wala kang iniisip. Biglang, hindi mo alam yun yung, ano ka na nun eh, meditative ka na nun. Well, yun ang masaya sa sports talaga. Parang lagi ano yun, parang ayos ah. Tapos one time, siguro bago pa yun may nangyari ka sa school eh. Nag-ano lang kami, agawan bola. Walang dribble. Pasa, takbo, Gets. takbo. Parang yung ganun lang na movement na yun, nag-enjoy ako. Parang rugby Oo, parang ganun. Tapos siguro, ewan ko, hilig ko yung parang ganun. Doon siguro na-develop. Sakto, nasali ako doon sa ano. Ayun na, curious ako. Training. Sali ng liga. Ayun nga. So, ito naman, kailan mo naman na-realize o paano mo na-realize na ball is life na? LM pa lang siguro, grade 5. Grade 4, ano pa lang nun eh, natututo pa lang ako. Tapos every year, nagsiset na ako ng goal. Yung intrams lang naman sa school, 3 days. Pero pinaghahandaan ko siya 1 year. So di ko alam ba't, ngayon ko nare-realize ba't ayos ba't ganun yung nagiging mindset ko nun. Grabe yun, no? Like, ilang days ka, nasa 300 days ka magte-training para sa 3 araw na intrams, no? At saka at the same time, kung titignan mo siya, para sa batang normal, intrams lang siya. Like ako noon, pagka sports fest natin, parang wala lang. Hindi naman masyadong pinagpreparan. Pero para sa'yo, ganun na ka-importante, no? Siguro yung yung competitiveness, doon na agad nung ano. Parang nag-i-enjoy ako sa ganun, sa sport, sa basketball. Hanggang grade 5, nakakuha ako ng mythical yata nun. Ganun. Sa intrams yun o liga? Sa intrams pa lang. Kasi ilan lang kami magkaklase nun eh. Tapos syempre everyday sila yung kasama sa school. So parang dun nade-develop na yung competitiveness. Tapos grade 6, captain ball. Ang ganun. Tapos first year, yun nga, yung sa Notre. Unti-unti, kumbaga nag-set ng goal.
At yun nga, yung sabi mo, ang bata mo, grade 4 ka, nakita mo na dapat lagi akong may goal, tapos gagawin ko lahat para makamtan yung goal na yun. Paano nagsimula yung mindset mo na yun? Kasi ang bata nun, para magkaroon ka ng ganong fire, Like, sino nag-instill sa'yo o paano na-instill sa'yo yun? Siguro yung ano lang, yung gusto ko talaga mag-improve. Sobrang gutom lang ako dun sa improvement. Tapos, lalo na kung nakikita mong may mga nade-develop. Mas gusto mo pang sige pa. Ayun, nakaka-addict yung yung ganun. Nagkakahay ka sana Oo. Hanggang di mo ang dami ng, yung sa sa Notre nga. Sa LM kasi okay yun, nag-captain ball, mythical, ganyan. Pagdating nung high school, syempre medyo iba na eh. Tapos yung age ko nga nun, medyo kumbaga, nung high school po kami, first year high school ko siya naging kaklase. Kami 13 years old na lahat sa batch. Siya 9 years old. Tapos hindi ko alam kung paano ba nangyari yun. Pero, yun nga po, nung dati sa namin, sa yung parang natin, yung intersection natin. Nung kakampi namin siya, nagdo-dominate talaga siya sa laro. Parang 5 game kami ang undefeated nun eh. Umabot kami ng semi. Tapos, yung pala, kung may kikwento ko lang din, na yun nga po, dahil nga si Pawen nun is 4 years younger than us sa batch. 3 or 4. Nag-struggle po siya nun sa academics. Talaga medyo nag-fail siya. Ano yung mga sabi mo? Ilan yung napasa mo lang nun? Pinasa ko lang yung una, PE. Pangalawa, yung Christian Living. Oo. Yun lang. Oo. Kaya yun nga po, kasi nga nagkaroon siya ng failures nun, kaya bawal sa amin maglaro ng semifinals dun sa intersection namin. Pagka may bagsak ka, so hindi siya pinalaro. Yun, natalo kagad kami, laglag kagad kami from undefeated, bigla kaming laglag. Ganun kalakas yung impact niya sa basketball. Pero yun doon kasi sa pagbagsak niya, kung isipin din natin, 4 years younger sa amin si Pawen. So feeling ko kahit sinong bata mapunta sa ganong sitwasyon, talagang babagsak kasi yung rubrics nun ginawa para sa edad namin, hindi naman para sa edad nyo Parang sobrang advanced nun. Pero nakita ko rin naman kay Pawen eventually na ang aga niya nag-mature kumpara sa mga kaedaran niya. Like, napakalalim niya. At ngayon si Pawen isa sa mga pinakamatatalino, pinaka-driven, pinaka-achiever ng mga taong kilala ko. Tsaka yung mindset niya talaga, one of the few talaga na meron siyang ganun. So, ayun nga, kung may kwento mo naman. Kasi si Pawen po is member ng Junior NBA. Batch ano ba yun? 2013 pa yun. 2013. So, ayun, ikwento mo yung journey mo ng pagkakapasok sa Junior NBA. Madami kami nun. 15K. 15,000. 15,000 lahat na nag-try out? Buong Philippines. Kasi sila kayo natanggap? 10. 10? Ilang percent yun? Hindi ako magaling sa mata. Ayun, ang pagkuha kasi nila doon, buong talaga, Philippines. Nagpapa-try out sila ng Luzon, Visayas, Mindanao. Iba-ibang part pa ng Luzon. Ng Mindanao, like Davao. Di ko alam Mindanao. Basta Davao, Cebu, lahat. Talagang lilibutin nila. Tapos kukuha sila doon tig 10. Pinaka top 10 sa lugar nyo. Sa amin sa... Bawat probinsya? Oo. Sa amin nando sa Region 3. Per region, Per region. Tapos sa Region 3, yun, 10 kami. May mga top yun eh. Doon kasi kaya. So, nag-top 1 ako doon. Pagdating na nung Manila, ayun na yung malalakas na yun eh. Halos nasa 100 yata kami nun. Lahat na ng regions. Sa province kasi, medyo kaya-kaya ko talaga. Pagdating dito, medyo na ako ng konti. Kinabahan ako. Kasi, yung mga top 100 na yun, dinala sa hotel. Then, pagdating ko dun sa hotel, nabigla ako kasi puro sikat yung nandun eh. Yun yung mga nakikita ko lang sa FB, sa Spin, so may pangalan talaga lahat. Tsaka mga big school. Yun, napatawag ako sa parents ko. Binarningan ko na sila. Basta enjoy lang ako dito di ako makuha. Ganun.
Pero ayun, kasi wala sikat eh. Siguro dahil nandito rin, nakikita mo. Mm. Pero nung everyday, 1 week na training yun. Everyday, makakasama mo sila. Drills, Mm. banggaan, talagang 1-on-1, 2-on-2, 3-on-3, 5-on-5. Ite-testing talaga kayo. Mm. Buong week. Habang nakakalaro ko sila, yung mga pinakasikat pa doon. Sabi ko, putik, kaya. Kaya. Kayang-kaya. Mm. So, yun na, tumataas yung confidence ko. Lalo na sa last day kasi, doon na yung pipiliin na lang top 20 para maglimahan. Sa top 20 na yun. Ayun na, pagdating kasi nung last day, hinang-hina na kasi ako noon. Mm. Ilang araw ba kayong dire-diretsong laro at training nun? Yung training namin, 8 a.m. pa lang start na hanggang 6 p.m. Grabe. Tapos meron lang lunch break, mga 2 hours. So, ubus na ubus ka na talaga ng last day. Ubus talaga kasi morning pa lang, papatakboy, titignan yung strength, ganito, skills. Kasi mga coach din doon, coach ng NBA, coach ng PBA, mga legend halos. Hindi talagang susubukan ka. So, pagdating na nung last day, kung kailan yun pa yung pinakalimahan na talaga, doon natitignan anong laro mo. Doon na ako hinang-hina talaga, as in, tinatry kong umidlip, magkaroon lang ng konting energy, kaso di rin kasi Wala medyo talaga, excited ka pero nanlalambot, so di ko maintindihan, hindi ako makatulog, wala. Tapos biglang may, yung coach ko, kasi Manila ako nun di ba, before. Pero bumalik akong Pampanga. Yung coach ko nung sa Manila, nakita ako doon. Gustong-gusto niya ako as a player. Gusto niya ako mag-succeed doon. Binigyan niya ako ng energy drink. First time ever yun na uminom ako nung ganun na... Nung caffeine na. Wala akong nun. Kumbaga tubig lang, Gatorade. Baka yun na yung pinakamalakas na nainom ko, Gatorade. Wala pa tama yun. So, pagka-inom ko nun, boom. Talagang... Gulat na gulat ka. Talagang energetic bigla. Ayun, kinain ko sila. Joke. Paano? Kasi ang laro kasi doon, halos gusto makascore buti sakto laro ko, playmaking. So, bigay. Doon ako naging effective. After nung game, nilapitan ako ni Magsi Bogues. NBA player, 5'3", di ba? Oo. Yun, sabi niya. Ano sabi niya? Bro, you got game. So, talaga. Nakakataas ng confidence yun sa bata. Doon na, talagang ibang level yung confidence na binigay rin sa akin nun. Kasi galing sa NBA Parang, kahit idol mo lang sa barangay magsabi nun. Oo. Diba? Imagine mo NBA nagsabi sa'yo, Oo. bro, you got game. Pucha. Tapos yun na, mas lalo lang akong... Ginanahan. Oo. Ito nga pala, atras tayo ng onte. Wala ka naging formal coaching o formal training prior to junior NBA, di ba? Nakasali ako sa mga team training. Team, oo. Pero yung skills training, wala. Talagang sarili. Kumbaga parang liga-liga, gano'n, training na liga. Liga, sa school, may mga training. Kaso iba yung training kasi ng team Oo. Takbuhan, ganun, play, depensa. Gets. So, yun pala. Dun sa, sabi mo nga, yung mga sinabi sa'yo ni Magsi Bogues. Yung pala itatanong ko. Kasi isa sa parang pinaka natutuwa kong karakteristik mo is yung humility. Kasi 'di ba, kumbaga ang basketball, ang mundo ng basketball highly competitive 'yan, lalo na sa ating mga lalaki, para bang medyo badge of honor ang pagiging magaling magano. So kumbaga maraming basketball player na maangas. Ikaw, isa ka sa pinaka-low-key at pinaka-humble na kilala ko despite your skill na kumbaga ikaw nga umabot ka na sa high level, like nag-junior NBA ka, nag-FIBA under 18 ka. Ano yung nagpapanatili sa yung humble? Despite na yun nga, nakarinig ka sa NBA player na may laro ka, magaling ka, gano'n. Yun nga bro, kasi isang part nga lang yung basketball ng ako. Kumbaga, ito lang yun Isa lang yung sa ginagawa ko, yung basketball. Pero, kumbaga, lahat kasi nung ginagawa ko, tinatry ko rin maging maging solid sa lahat ng parts na yun.
Pero hindi ko, wala namang point na, kumbaga kung ganito yung tingin mo sa'yo, sarili mo, eto ka lang sa mundo eh. Oo nga. Ayan. Kumbaga anong point nun? Wala, Oo. nag-enjoy lang ako. Ito yung, tinatry ko lang maging pinaka-best na kaya ko doon sa basketball. Hanggang ngayon, tinitignan ko, nagbabalik lang din ako ngayon unti-unti. Hanggang ngayon, curious din kasi ako, hanggang saan ba kaya ko? Wala, yun lang, yung curiosity Laging lang sarili yun. mo yung kakompetensya mo, hindi ka competitive sa ibang tao. Wala. Eh. So, Sobrang dahil lupit nun. pinupush ko yung unknown na yun, hanggang saan ba? Di ko rin alam eh. Alam ko, di pa ito yun, wala pa to. Baka wala pa to sa 50% sa tingin ko. So, talagang push. Kakaganon ko. Buong pagkatao ko nasasama. Kasi, syempre, ibang mind na yung kailangan mo doon. Ibang body, ibang work ethic, ibang discipline, ibang... Nahawa lahat eh. Kumbaga, yung aim mo or para yung struggle mo for betterment, hindi lang sa basketball na uuwi. Kumbaga, sa lahat, o kumbaga, napaka-holistic na ng approach mo. Na pati character mo, binibuild mo rin. So, ang ganda ng perspective. At saka, at the same time, bihira sa basketball players yung ganyan. Na pati ba naman philosophy kung paano mo tignan yung sarili mo. Diba? Maraming basketball player na talagang basketball lang ang iniintindi. Pero kaya ano nga napapansin ko, yung mga ganon, siguro medyo may naging time ako na ganon. Yun yung nakaka-depress. Oo. Kapag kunyari gusto mo maging ganito, tas hindi ka nakalaro sa ganun liga. Gets. Ayun na yung wala, tas magsisettle na lang sa kung anong work or ano. Ikaw yung nga, unstoppable ka. Nung tuwa ako sa mindset mo. Sobrang unstoppable kahit anong nangyari. Kasi sa totoo lang, si Pawen po, inulan ng injuries to si Pawen. Pero mamaya pag-usapan pa natin yung injuries. Ayun naman, balik tayo ulit sa experience mo sa Junior NBA. Ano yung best experience mo sa paglalaro sa Junior NBA naman? O pagiging member ng Junior NBA? Pag bata kasi, kumbaga, yung bigyan ka ng experience na gano'n, yung may hotel libre. Siyempre, solid yun eh. Feeling mo talaga, player ka. May bus kayo. Tapos binigyan kami ng earphones na NBA. Parang may jacket, may putya, parang feel mo talaga player ka eh. Yung mga ganong experience, tsaka nakakalaban mo, pinaka-top na sa buong batch. Pero yung pinaka-solid, yung dahil sa basketball, nadala ako dun sa US ng 13 years old. So, parang sa akin, personally, achievement yun. Naglalaro lang ako barangay. Kalaro ko mga tricycle driver. Tapos maya, dinala ako sa US. Tapos na-meet ko si Kobe. Oo, di ba? Yun ang pinaka-the best. Like, nakapagpa-picture ka kay Kobe, di ba? Kinamayan kami ni... wala na nahugasan ko na yung kamay ko. Nakahawa ka na ng greatness. Ano tawag dito? Di ba, yung nga kung pwede natin ikwento, marami kang mga high-level players na nakasabay nun. Sino mga kabatch mo nun? Si Richie Rivero, di ba? Sino pa ba? Si Tyler Tio sa PBA ngayon. Si Gian Mamuyak. Di ko na kasi yung iba eh, pero halos nasa sila ngayon. Kung hindi PBA, ang dami kasi liga ngayon, di ba? Naglalaro sila doon. Or yung iba, province. Halos successful. Dami talaga nag-succeed nun, no? Tawag dito, ayun naman, sa mga naging kabatch mo nun, sino yung mga pinaka naging close mo at saka at the same time, pinaka naging, sobrang bumilib ka rin as player talaga? Kabatch ko? Sa junior? Sa Junior NBA. Sarili ko siguro. Iba talaga yung paniniwala ko. Legit, kasi di ko alam. Ang tingin ko lang nun, kunyari, itong 1 week na to, first day, syempre nagulat ako. Puro sikat. Tsaka medyo mga big time talaga. Sakto lang ako nun eh. Parang kumbaga, yung medyas nila, mga elite sacks, di ba? Uso yun. Medyas ko yung Burlington na 3. So, basta, inaano ko, yan na, gabi na. Tapos na yung first day ng training. Nitignan ko sino yung pinaka mga dito. Kumbaga gumagawa ako ng list sa sarili ko. Sa isip ko. Si ganito, parang okay yun si ganito, ganyan. So, mga top 3, parang yun na yung pinaka magaling eh. Ano pa pwede kong gawin para mas mapansin pa ako sa 3 na yun. O kaya bukas nga, try ko depensahan yun. Tignan ko nga, yung mga ganun-ganon.
ayun, tinry ko, kaya, tapos tumaas confidence ko. Mm. Hanggang last day, ayun, kami-kami din yung nakuha. Kamusta naman? Kunyari, siyempre si Richie Rivero, si Kate. Kamusta naman maging ka-teammate si Richie Rivero? Ikaw, kung ano lang gusto mo ikwento. Pero, oo. Ako kasi pass first. Pass first ka talaga. Sila scoring talaga nun. Si more on scoring talaga eh. Yun na lang, ganun lang sabihin ko. Gets. So, sige. Pero ito nga, bilang ng era na yun, lalo na, babata pa natin nun. Yun nga gusto mo eh. Kumbaga, ang pinaka-way talaga para mapansin ka sa court is maging scorer ka. Ano naman yung nag-lead sa'yo na gusto mo pass first ka na? Kasi si Pawin po talaga isa sa pinakamagaling na point guard na nakalaro ko to. Na parang, ako noon, napakawalang kwentang player ko. Pero parang, pag si Pawin na nagpasa sa akin, ewan ko bakit, ba't laging pumapasok. Talaga may ganun siyang effect na nadadala niya yung pace. Na ayun nga, nasa lahat no na mahilig na scoring talaga ang pinaka ini-improve nila. Anong nagdala sa'yo na passing ako? Hindi talaga passing eh. Pero hindi, yun yung parang main eh, 'di ba? Kunwari, yung 4 na teammate ko. Kumbaga, sa una pa lang, mga first quarter, lahat yun tatry kong bigyan talaga. Hanggat maaari, sila muna. Ako kasi, kumbaga alam mo na yung kaya mo eh. Pag kasi Sige, una pa lang, I mean, wag mo hawakan para ano. Okay. Nag-static minsan yun. Okay, sige. Pag una pa lang, parang pinokus ko score, di babantayan na ako agad. Oo. Wala na, sira na. Parang nang lalason ka. Sira na yung laro ko. Oo. Lalo na pag pinilit mo pa ng pinilit, binabantayan ka na. Usually, ganun yung nangyari. So, kahit sinong teammate ko eh, marunong, di marunong, magaling, sakto lang. Alam ko namang pag binigyan mo yan, magka-confidence yan eh. Bali mo, di ba? Tinutuwa kay Pawin sa totoo lang kasi talaga sa mga kabatch ko naman, di naman ako naging player, di ba? Ako naging varsity, tapos wala naman din talaga ako naging trainees, wala naman talaga akong skills na matatawag. Pero si Pawin nga, hindi mo, pagkakampi mo siya, pag siya point guard mo, hindi mo mararamdaman yung pressure na wala kang kwenta, kaya parang depensa ka na lang o ganyan ka na lang. Kay Pawin nun, makikita mo, kahit wala kang ka-skill, makakatanggap ka ng napakagandang pasa at napakadali na lang itira. Oo. Well, yun. Kasi, kunwari, yung big man mo. Siyempre, kailangan nyo yun eh. Kailangan nyo ng sentro. Kailangan mo ng taga-rebound, taga-box out. Kapag yun, puro ganun na lang. Pagdating sa offense, humihingi, di nabigyan. Pangalawang beses, di nabigyan. Pangatlo, baka pati sa depensa, tatama rin yun. Tsaka nag-aalangan din, oo. So, hanggat maaari, kumbaga, lahat, nag-i-enjoy dapat lahat eh. Nakakahawak. Kung may nag-iinit, kaya mo, siya muna. Kasi maya-maya, pag nabantayan yun, ikaw din malilibre. Oo, totoo. Kumbaga kaya ko miss-score, pero hindi ko pino-force. Hanggat maaari, sige. Baka yung big man namin, kayang-kaya sa ilalim, di ba't pa ako magpapagod? Sige, sa'yo. Baka pag fourth quarter, nataon na siya, o di ako na. Di ikaw naman. No? So, sa totoo lang po, pag napanood nyo si Pawin, sobrang ibang-iba yung level ng skill niya talaga. Ito naman, ano naman yung best learning experience mo sa junior NBA naman? Best learning is siguro wag settle. Parang di pa yun eh. Kunwari yung iba after, may mga naging kabatch kasi ako doon. Parang yun yung pinaka-solid nila. Sa afternoon, biglang na. Oo, kumbaga, nag-pick na sila doon sa gano'n. Oo. Parang, wala pa nga yun eh. Yung pala nga yung parang, baga, doon ka pa nga lang makikilala siguro. Ganun. Kaso after lang ng year kasi na yun, na-injury ako, yun lang. Pero, yun, siguro wag kang magsisettle. Kahit may ma-reach ka na, stay professional lang. Kumbaga, wag sobrang high, wag sobrang low. Medyo dito ka lang. Kumbaga, maniwala ka sa sarili mo at the same time, wag ka mayabang. Wag ka kupal, no? Tawag dito, ano naman, pasok tayo sa injury kasi sa totoo lang po si Pawin talaga, ang medyo sad part naman ng basketball career niya. Kasi sa totoo lang,
maraming opportunities talaga na nagkaroon si Pawen. Like, si Pawen po maglalaro siya dapat sa FIBA Under-18 ng India as a national player. Pasok tayo sa injury. Kamusta yung storya ng unang injury mo? Major injury. So, dati kasi walang mga strengthening, 'di ba? Ay meron naman pero di ko kasi alam. Tsaka sa YouTube, wala namang ano-ano lang yung mapapanood mo sa YouTube nun eh. Mga Lebron mixtape, gano'n. End one, gano'n. Wala namang, ngayon kasi bukas ka lang ng phone, top 3 ways to strengthen your legs. Di ba? May mga ganun-ganun. Wala namang ganun dati. So, di ko alam na ganun kahalaga yung strengthening. Yung laro ko noon, 13 years old, nakaabot na ako ng ring. Tapos first dunk ko, as in-game dunk, 14. 14 years. Yun, edi, wala, kulang eh. Okay yung ko, athleticism, kaso walang strength. Siyempre, sumakit-sakit yung tuhod ko. Pero go lang. Di ko din kasi alam na, kunyari, ito yung pick ng talon mo. Hindi naman lagi. Nasa ganun. Doon. Kunyari, warm up. Ang dami nanonood. Tatalong ka na. Oo, yan. Medyo papakitaan ko. Siyempre, bata ka kahit masakit na, kunyari, wala lang. Ganun ka pa nun. Dapat medyo dito ka lang. Parang may time lang na gagamitin mo yung boom. Kahit kung nakita mo, di ba, si Lebron. Hindi niya pa todo yun. Baka minsan lang siya napapatodo accidentally pag sobrang taas ng pasa. Kasi sa physiology naman, kasi ang ginagamit mo sa pagtalon yung mga fast twitch muscle eh. Ang fast twitch muscle talaga, malakas ang expenditure niyan sa energy. Tsaka lalo na syempre sa impact. So para talagang ganun din yun. Kaya kung mapapansin mo yung mga sprinter, mabilis lang yung mapagod kumpara sa mga long distance runner. So para talagang pagka fast twitch muscle, hindi pwedeng laging explode. Guess, yun. Hindi ko alam yung dati. Oo, yun. So yun nga, anong storya nung unang-unang yung pumutok siya? Ano naman nangyari sa tuhod mo? Meniscus, di ba? ACL. ACL muna, Kasi yung dati kong school nun, ano lang yun maliit na school. May mga liga kami pero parang 2 lang, 1 taon. Tapos may pahinga. Doon din ako na-discover yung pinakamalaki sa Pampanga. AUF. AUF, High school yun, high school. Kinuha ako doon the next year. Yung liga namin doon, 8. Parang halos every month may liga kami. Tas solid pa, Davao, Cebu, ganun yung liga. Matitindi yung kalaban. Ganun pala, no? Talagang everyday training, Saturday, Sunday, may liga kami. Tas kung kulang ka sa strengthening, medyo talaga. Iba yung laro kasi nun, malikot, talon. Yung pinaka-last na liga na namin, summer na yun sa Davao. Ewan ko, nadala siguro ako nun. Masakit na yung tuhod ko nun. Tinitiis ko lang nung knee support na nilagay ko. Pagka sidestep kong ganun, biglang, pumutok talaga. Gumanon yung, parang natapilok pero tuhod. Gets. Ayun, doon nag-start yung una doon na nag-start yung una. Ilang taong ka nun? Magpi-15, 14. So talaga ngayon, kung may papayo mo sa mga batang player pa lang, magtuon na ng pansin talaga sa strengthening ng joints and all no? Totoo yan. Kasi yun din kahit sa mga nagji-gym, na nakakaligtaan din, laging yung mga skeletal muscle yung mga pinapalaki. Like yung bicep, tricep, back, chest. Pero sa totoo lang, ang joints din talaga dapat ini-strengthen din talaga. So may mga exercise din talaga sa pag-workout na para ang target naman is strengthening talaga ng joints. Oo. Pero ano pa yun, di ba? Prior pa yun ng FIBA, di ba? After, kwento ko na. Sige, kwento mo na. Paano yung story mo naman sa pagiging pagiging national player ng India sa FIBA Under-18? Bali, before kasi yun nga yung sa injury, di ba? Oo, nangyari. So,
hindi naman ako mabilis ma-injured. Mali lang yung mga naging recovery. Kasi kahit ngayon putol yung ACL ko nakakalaro ako. Kumbaga okay naman yung legs ko. Mali-mali lang yung kasi kulang ka pa sa knowledge. Oo, siya bata ka pa eh. Tapos nagmamadali. After ko nung first surgery ko, ACL, 15 years old. Syempre ang recovery mo nun 9 months to 1 year. Mga pagdating ko ng 5th month, okay na nun, naka-jog ako, okay yung recovery. Natawagan parents ko, coach sa India. Siguro, ewan ko, nabasa siguro, junior NBA, ganito, ganyan. Di ko alam paano kumunik eh. Tapos, kumbaga, random lang yun. Grabe, no? May rin doon na kamag-anak. Oo. Tapos, sinearch, ganito, ganyan. Pinatawag ako doon, okay daw. Ako, na-hype, parang 6 months pa lang ako sa recovery ko ng ACL. Sabi ko, pwede na to. Medyo nakalayap-layap na ako noon eh. Ang liga mo, FIBA. Sabi ko, baka dito maulit. Parang, kasi bata ka okay na to. Sige, pwede na to. Titiising ko na lang, ganun. Pagdating ko dun sa India, nabigla lang yung tuhod kasi 3 times a day training. Pag yung normal naman yung tuhod mo, kaya yun, mag-a-adapt yun. Pero pag galing kang surgery kasi medyo maglaro ka lang konti, Tapos recovery. Kunyari sa 1 week, makakalaro ka lang once. Tapos sa mga next week, pwede na twice. Pag ganun kasi, hindi biglaan. Kaso sinaba ko 3 times a day yung training. Morning namin nun, 6 to 9. Takbo. Pahinga. 12 to 2. Skills. Dribbling, layup. Pahinga. 6 to 9. Grabe yun. Scrimmage naman, 6 to 9. Monday to Saturday, ganun. Parang pagdating pa lang ng mga Friday, wala na. Sobrang lobo yung ko. Yung tuhod ko. Pag nung pina-check up ko, punit yung meniscus. Wala, talagang half day na eh. Pag Saturday kasi, meron kaming road work. Yun yung sa kalsada, tatakbo. Sa court, kinaya-kaya pa eh. Pagdating doon sa kalsada, sobrang sakit na pahinto talaga ako. Sabi ko, hindi, may something talaga. Oo. Yun, nung chinek. Meniscus. Meniscus tear, no? Same knee. Oo. Shit. Tawag dito, paano na yun? Paano na naging usapan nyo ng India nun? Kasi hindi pa ako talagang naka-line up eh. Ano pa lang yun eh, pool. Parang in-invite pa lang yung mga potential. Gets. Pero kayang-kaya ko kasi andun na ako sa training eh. Alam kong pasok na pasok ako dun. After So, nung... you've been there na sa ganung klase ng eh. yung parang international, ganun. Tsaka after training nung 18 below, pinapasabay ako dun sa naman, seniors. Seniors naman, ayos. Lang, sa scrimmage lang, hindi na yung mga takbuhan. Doon Kaya rin, tumaas lalo confidence ko kasi nakakasabay ako, kahit na assist lang. Kaya lang yun nga, may nangyaring injury, ganun. Yan talaga mahirap sa totoo lang pagka-atleta ka talaga, no? Lalo na sa basketball. Like, kahit ano yung skills mo, kahit ano yung pagka nadali ka talaga ng injury, ang daming pwede mangyari. Pero at the same time kasi si Pawen nga yung unstoppable mindset niya, kaya talagang nakakabilib tong tao na to eh. Kwento ka naman ng konti sa sa buhay naman sa basketball culture sa India. Bilang naglaro ka sa basketball ng Pilipinas at saka sa India, anong pinagkaiba ng kultura ng basketball? Dito kasi talaga solid kasi kahit saan eh. Ball is life dito. Grabe kasi dito, talagang kanto, puno, garahe, kwarto, may court pa. Matindi yung dito. Talagang iba sa India, talagang court lang. Yung court tas ang lalayo, kumbaga sa city namin nun. Province yung sa side ng mama ko eh. Pati papa ko. Layo, parang babiyahe ka pa ng yung pinaka main na court parang 1 hour bago yung court. Diyos ko. Ay, may court sa amin, kaso sa loob ng school yun eh. So, hindi rin pwede. Parang hindi ko alam anong araw ka lang makakapasok. Pero yung pinaka court, ganun kalayo.
Dito, iba talaga dito. Dito kahit saan ka lang eh. Tsaka makakahanap ka ng tropa kahit di mo makalaro mo lang eh. Tawag dito, ano naman, di ba yun nga, after mo na sa FIBA, nung na-injury ka, parang medyo nag-halt ka sa pagiging player, di ba? Paano ka naman napasok sa pagko-coach? Kasi yun nga, si Pawen po, naging basketball coach ko siya dati eh. Sa coach naman, paano ka naman napasok sa pagiging coach? Ayun, Yung trainer. Magkaibang coach tsaka trainer, di ba? Oo, well. Parang, Oo. Pero pareho siyang ganun. injury. Tapos, mismong, ko nun, medyo di na ako sinuport financially din. Kasi nga, mahal. Surgery na naman. Tapos, therapy, magkano rin yung per month. Tsaka madaming So, sakto. Yung galing kasi akong India, di ba? Sa FIBA, na-injury ako ulit. Kailangan ako nang bumalik Philippines kasi wala na hindi na makuha doon, injured. Nag-search na lang ako nun dito eh. School near me. Ayun, doon ako nag-aral sa may Cubao. Wala na, hindi ko habol nun na sabi ko may recover ko na lang maayos to. Pag okay na, doon ako magta-tryout. Grade 12 after ko mag-graduate doon. Diyan ba yung naging kaklase mo sila Rico? Okay. Yun. Sakto nga may team din. So medyo doon ko rin na nabalik-balik laro ko. Pero iba talaga kasi nakadalawang surgery ako sa loob ng short span. Tas bata pa. Ang pinaka-naapektuhan doon yung mind. Mind mo, magiging-iba na yung bawat galaw mo tuwing natatakot ka sa injury. Yun, iba talaga. Yun nga, hindi ako makapag-college basketball kasi hindi pa okay yung tuhod ko. Kulang sa recovery, kulang sa therapy. Di rin ako binibigyan financially. Sabi, kung magka-college ka, sige, bigyan ka namin ng allowance. Kung hindi, wag na. Bahala ka sa buhay mo. Pero sa bahay naman ako noon. Thankful naman ako. Di man ako pinalayas. Nakakain ako. Sa bahay ako noon. Tapos inisip-isip ko talaga, ayoko talaga mag-aaral eh. Parang mag-aaral lang ako, may basketball. Talagang bullies life talaga eh. No? Wala kasi akong trip talagang gawin na iba. Na mag-ibang course or one time, doon sa court, may tinuturuan lang akong bata. Wala lang, random lang, shooting ako. Tinuturuan ko. Tapos bigla lang, try ko kaya to. But pwede light bulb moment, no? Oo. Tapos sabay lagi kasi akong nag-training din talaga. Skills, mahilig ako. Sumabay yung mga kaklase ko dati. Madalas yun. Sila Ken? Yun. Si Ken, yun, sila Kevin, yun, Chester. Sila Chester. Sila rin nagsabi, ba't di mo i-try parang gawing yan, pagkakitaan mo. Di tinry ko. Yung pinsan ni Rico, si Kenneth, yun yung unang-unang nagpa-train. Si Kenneth? Si Kenneth. Ang lakas na ni Kenneth ngayon. Nag-inter, na yun. Unang-unang training namin, wala, tatawa-tawa pa nga ako sa kanya eh. Nagtataka nga siya, nag-dribble. Ba't tumatawa ka, coach? Kasi parang ikaw, ka pa, hindi ka pa rin sigurado sa ginagawa mo. Hindi ko alam ginagawa ko eh. Ano to? Ba't okay ba to? Sige. Tapos, next week, may sinama siyang kaibigan niya, naging 2. Tapos sabay, may nagtanong na, babae, sa school. Si Tere. Crush ko yun. Joke. Ayun, syempre medyo kilala yun sa school. Nabalitaan nila sa school namin. Ayun, may mga dumagdag, 3, 4. Nabobo hanggang naging 15. Yun yung naging ko nun. Kumbaga, para din talaga sa naging sa income. Pero nag-enjoy din talaga ako. Oo. Tapos, yung pagpasok naman namin ni Lance nun, nila kuya, anong era naman sa pagka-coach mo yun? Medyo bago pa yun. Parang next year lang ata. Or wala pang, yung same year. Naalala ko nun, 12 lang kami.
Parang Oo. gano'n lang, basta sobrang konti lang natin nun. Tawag ano naman, ano yung ano, kasi 'di ba kung titignan kasi yung istorya mo nga na para bang as a basketball player nagkaroon ka ng mga gano'n, kunyari yung mga injury, kumbaga yun yung mga parang problems na hindi lang siya basta-basta masosolusyonan. Pero at the same time, yung fire mo bilang basketball player, na yun nga yung sinasabi ko lagi sa yung unstoppable mindset. Kasi yung napansin ko sa iyo, kahit anong injury, ilang beses ko nasaksihan yung injury mo na talagang hindi kita nakitang sumuko, nakitang nawalan ng will o nawalan ng gana sa pagbabasketball. Like, saan mo inuhugot yun? Na para bang kahit ito na pinagdaanan ko na lahat, parang kung titignan mo, halos lahat ng ligaments ko sa tuhod parang naubos na ata. Pero bakit ko tinutuloy? Baka yung love ko talaga sa game. Tsaka, siguro yun talaga ako. As a tao. Talagang Talagang, ball is life talaga. hindi, next. Ano nga ulit yung question? Hindi, like, saan mo inuhugot yun? Saan mo inuhugot yung motivation to keep going? Na kahit talagang, yun nga, kumbaga, inulan ka na talaga ng injury. Na kumbaga, maraming player dyan sumuko na sa ruta ng basketball. Kasi kung makikita mo nga yung sa'yo, well, hindi ka na siguro nagpatuloy sa pagiging player talaga, like competitive player. Pero at the same time, hindi mo iniwan ng basketball, nag-coaching ka at nakahanap ka ng success sa pagko-coach. So like, Yun. saan mo inuhugot yung fire na yun na to keep going? Kasi hindi lahat ng tao may ganong grit para hindi sumuko. Parang ayoko din kasing may gawin na iba na ibang bagay. Baka di ako masaya. Lalo na kung ilang beses, sumuko naman ako. Tumuloy pa din ngayon. Pero ilang beses yung rin, parang nag-pause. Yun siguro, nag-pause. Parang ayoko na, yun. Nag-coach din ako ng school. Sabi ko, baka ito na yun. Baka for coach talaga ako. Pero sabay nag-lockdown. Tapos na-realize ko, hindi pala ako masaya talaga totally nun. Iba pa rin yung player ako. Bumabalik Kusang may something talaga sa loob na di ko ma-explain. Yung fire no? Oo. Na sinusunod ko lang yun. Hanggang ngayon nga, tulad nung sabi ko nga kanina, naapektuhan kasi buong pagkatao ko pag pinupursue ko yung basketball. Kaysa pag di kasi ako nag-basketball, out of shape ako, nawawala yung discipline, yung food, yung ganun-ganon. Damay lahat. Pero pag pinupursue ko yun, di naman dahil, para sa ibang tao. Dati medyo may ganung mindset ako. Tingin nila sa akin, magiging ganito. Dapat panindigan ko yun. Yun yung naka-depress yung expectation ng tao sa'yo, no? Ay, mahirap talaga sa totoo. Pero nawala na yung ganun Talagang lang talaga. Yung sabi mo nga din, me against me. Ganun lang, kumbaga hanggang saan yung pinakakaya kong Kasi yung unknown, na-excite ako dun Pa ako rin. Yan hanggang ngayon, di ko kasi, di ba, kahit ikaw, di mo alam hanggang saan yung yung mararating ng, di ba, yung lahat ginagawa ng sinusubukan mong gawin Pero kasi yun nga yung thrill ba na alam mong meron kang na hanapin, may maaring pwedeng magandang mangyari. Tapos parang yung magre-risk ka para dun sa maliit na chance na yun, tapos gagawin mo lahat. Totoo. Yung nagbibigay ng fire din sa akin. Tawag dito. Kasi ito nga kung pwede ko rin ikwento sa kanya, kasi parang may dalawang phases para sa akin sa view ko dun sa Zero Crowd. Yun nga, yung unang phase, yung version 1 kami. Yung kami nila Kenneth, kami nila na parang small time na na klase pa ng training, ba tawag doon? Training skills training or skills training company na parang ganun. Tapos ngayon na parang na siyang it's a very serious company where you have employees and you have events and you have kumbaga na-multiply na ng times 10 na ata yung players, clients and mga players mo nga. Paano naman nagsimula yung pag-boom and yung
yung expansion ng Zero Crowd. Kasi parang, kung pwede ko lang din ikwento sa kanila, naalala ko talaga, yung huli naming pagkikita ni Pawin 2 years ago ata. 2 years ago ba yun? Halos parang kakabukas lang ng lockdown. Oo, yung kakatapos lang ng pandemic noon. So parang lahat ng tao noon medyo hindi pa alam ang gagawin sa buhay. Tapos nangyari noon si Pawin, in-invite kami dalawa ng friend ko, si Rahmed. Tapos kasi parang kami noon medyo may experience na kami sa pagbi-business noon. Tapos si Pawin noon meron siyang idea na parang magpapa-Airbnb ka ng condo, 'di ba? Tapos parang pero kasi sa akin noon, kung pwede ko lang ikwento GG. Sa perspective ko kasi noon, like syempre bilang kaibigan, gusto mo maging supportive sa lahat ng idea ng kaibigan mo eh. Ito pala, kung may papayo ko lang sa lahat ng kaibigan diyan. Kung may gustong gawin yung mga kaibigan nyo tumihingi sa inyo ng payo o naman nagkikwento lang ng ganito yung plano nila, pakita nyo talaga yung support nyo. Pakita nyo talaga na genuine yung support nyo sa kanila at the same time na gusto nyo maganda yung mangyari. Pero at the same time, ang nangyari kasi sa amin sa case nung usapan na yon, medyo tinignan talaga namin ni Rahmed yung para bang business plan o yung goal at saka gaano ba siya ka-feasible, gaano siya ka-possible. So, ako nun, parang medyo nagpaka-red pill ako nun kay, sinubukan kong sabihin kay Pawin nun yung harsh truth ba na medyo hindi siya uubra nun, yung business plan na yun, yung sa Airbnb na para bang, kasi parang ang plano mo ata nun, pupunta ka ng Pampanga, tapos papa-Airbnb mo si condo mo. Kaso, sabi ko, paano nga ba mangyayari? Sino mag-aasikaso nung araw-araw? Sino magliligpit? Sino magaganyan? Sino magmamonitor nung pag-ano? So, parang sinabi ko kay Pawin nun, Pau, baka hindi mo magugustuhan yung sasabihin ko. Pero baka hindi umubra. Pero ang magbe-bet ako sa'yo na kung magfo-focus ka sa coaching, yan ang sigurado ako, kulang na kulang yan sa Pilipinas. At the same time, yung skills mo sa pagtuturo, talagang alam ko na sobra niyang asset. Na siguro ako na kung magfo-focus ka dun, na tatry mo pang expand yung horizon ng pagko-coach mo. Dun ka may mapapala, sobra na sigurado ako na imposibleng hindi ka mag-succeed. Tapos 2 years after, hindi kami nagkita, walang connection. Kasi minsan ito nagde-deactivate eh. Wala akong balita sa'yo. Tapos bigla na lang nakita ko na yung Zero Crowd ngayon. Ang dami ng players, ang dami ng events. May mga paliga pa kayo. Nag-silver pa kami sa liga nila. So, ayun nga, sa perspective mo naman, paano naman yung start ng expansion and yung pag-boom ng Zero Crowd? Nag-start kasi yan lahat. Diba, lockdown. Nasa India kasi ako nun eh. Alam ko yun, Ngayon, doon na talaga dapat kami migrate. Diba, nandito ata ako nung bago umalis eh. Sabi ko. Habang nasa India ako eh, wala akong magagawa rin kasi doon eh. Tas injured din, so hindi rin ako bibigyan ng sarili kong pera. Giisip talaga ako eh. So, sinimulan ko dito, Philippines. Kaso wala, ang hirap. Yung pagpunta ko dito, lahat nakaplano. Yung sa ticket, sa ganito, sa ganyan. Talagang matindi ang every night, isip. Pagdating ko dito, ako lang nun, as in, nakitira muna ako mga 2 weeks sa kaibigan ko. Nung after 2 weeks, syempre, kailangan ko ng reality na. Dala ko lang yung foam ko. Walang kalaman-laman, foam. Wala akong food, walang ref, walang kahit ano. May time pa nun na magti 3 days na. Hindi pa ako nakakain. Ba't di mo naman sinabi sa akin yun? Yun yung isa pa eh. Nandito naman kami. Ayun nga yun yung isa pa. Di ko alam, sa loob-loob ko din. Ayoko ding parang nangihingi yung nagmamakaawa, ganun. Pero parang habang... Iba naman tayo, Diyos ko naman, parang magkakapatid tayo. Well, sige. Oo nga eh. Papakita na istorya yan eh. Sige. So, ayoko naman nga yung ganun na parang nagmamakaawa, ganun. Pero parang habang nandun ako sa na yun, parang gusto ko rin yung nangyari. Kasi, okay, ayos to. Parang dito ako mabibuild eh.
Sabi nga nila, when you've got nothing to lose eh. Oo. Nag-ano talaga ako nun, parang wala rin akong makontak. Wala akong family member dito. Nakakadugo ko wala. Nasa India lahat. Tas doon ko rin nakilala yung mga parang may mga minessage naman ako nun. Sa iba kasi nahiya na ako mag-message. So wala. Kumbaga doon mo rin nakilala sino yung totoo, Nandyan sino yung talaga, hindi. oo. Tas unti-unti, nag-iisip ako kasi ano ba talaga gusto kong gawin, ganun. Gusto kong maglaro. Kumbaga sa isang life na to, parang video game to eh. Kumbaga may character ka dito. Anong gusto mong gawin? Anong laro? Anong character? Gusto ko isa yun. Gusto ko maglaro. Titingnan ko ano yung ma-achieve. Kaso paano makakalaro? Di nga ako makakain eh. Oo. Tas tuhod ko, di okay. Sabi ko, kailangan ng pera. Yun nga eh. Yun yung number 1 eh. Oo. Doon na nag-ano yung pangit pakinggan eh. Pero pera. Hindi, kailangan talaga yun eh. Sa lahat ng bagay, tool yan para magawa mo kung ano yung gusto mong gawin. Ayun. Nag-iisip ako, paano? Pag nagtrabaho kasi ako, ubos na yung oras ko doon, ubos yung sira yung katawan ko. So nag-iisip pa ako, isip. Di, ayun nga, sa training. Sakto, bukas na yung lockdown. Sinimulan ko, talagang tinaga ako. Kahit pa one on one muna. May time nun, grabe. Kaya hindi na rin ako nag-ano nun eh. Mga FB, ganyan. Kaya ang sked ko, 10 to 11, tas 11 to 12. Puro one-on-one yun na training. Oo. Talagang, wasak-wasak na yung katawan ko pag uwi. Kasi, kaso kailangan eh. 10, 11 to 12, 12 to 1. Wala pa akong Saan kakain. yun? Sa Pampanga na yun, no? Doon ako nag-start. Oo. Yun yung bago ka, yung galing ka sa condo, tapos lilipat ka ng Pampanga. Yun. Buti na mo. Kasi, pagbalik ko ng Philippines nga, yun nga yung walang makain, ganun. Tapos bumisita lang ako doon sa Pampanga. Tagal na di ako nakapunta ron. Before lockdown. Nag-ano lang kami doon, 5 lang. Tapos sabay uwi na rin ako nun. Kaso sa 5 na yun, yung isang kakilala ko doon, na nagiging kalaban ko rin dati, kasabay sa tryout, si Polo Dayrit. After nung 5, yun, nag-usap kami. Parang kamustahan, ano yung ginagawa mo, ganun. Sakto, sabi niya, gusto ko nga rin i-try yan eh. Gusto ko i-start dito. Ganun. Ako naman, nagka-idea din. Sabi ko kung sa Manila ko i-start, wala akong kilala, wala akong ganito, ganyan. Sabi ko sa Pampanga, kilala na ako eh. Kumbaga medyo mas madali simulan. Parang mag-post lang kami, yung mga friends agad, alam na eh. Training. Tas siya rin, kilala rin yun. Tas willing pa na sabi niya doon ka na lang malapit sa amin. Tas simulan natin to, ganun. Same naman, training, gusto niya rin. Lumipat ako, Pampanga agad. Parang in 2 weeks, inasikaso namin agad. Yun, lipat doon. Tsaka nagulat ako sa tao din na yun kasi kunyari, di ba usually pag may sinabihan ka na parang patulong ako maghanap ng bahay. Oo. Ang i-chat nun sa'yo, sige, balita kita. Wala na. Siya, tinulungan ka talaga niya. Yun, parang ako pa yung mainis kasi ako yung kinukulit. Kinukulit. Kunyari, nasa CR ako, tatawag. Bro, yung bahay dito, ganito lang, G, gano'n. Talagang kinukulit na ako. Sabi ko, ayos to Parang may mga may mga ganun. So, G, yun, pumunta ako doon. Nakita ko din yung na talagang yung tutulungan. fire niya, no? Pagdating doon, yun, inunti-unti namin. Wala rin kami idea pareho paano mag-marketing, paano lahat from zero. Nagkaroon ng ilang estudyante, kumita-kita. Parang 1K, putik, ayos to solid. Yun, nung lumalaki-laki na kasi doon, biglang dito,
nai-invite ako ni si Eruption. Si Eruption. Oo nga pala, dati nung nagte-training tayo, nakakalaro diba? mo si Eric tayo. Oo. Kaya ganun. Napapadalas yung ko Saturday, Sunday dito. Nagpa-train na rin ako kasi sabi ko sayang. Small group lang. Satsan dito, Monday to Friday, Pampanga. Kaso nakapagod na pag ganun. Sabi ko, dito na lang kaya ako. Total, malawak din dito eh. Yun, nag-decide na kami na ganun. Branch. Tapos okay din sa kanya kasi sa kanya lahat yun, sa akin lahat to. Tapos tulungan pa rin. Hanggang ngayon, solid pa rin. Ayun na. Yung dun sa kasi ako rin, alam ni Jimbert yan na napaka-importante sa akin ng collaboration. Kasi di ba alam mo yan na pag meron kang idea, tapos may nakasama ka, na pareho kayong may mga goal, na ang lakas ng power nun kasi kumbaga isang utak, ngayon 2 utak na So, para sa'yo, ano naman yung importansya na makahanap ka ng mga taong same goals and same fire na katulad dun sa'yo para dun sa mga goals mo? Solid yung kasi una, hindi ako sure tama ba tong gagawin ko? Tapos may ganito rin bang mag-iisip? O baka ako lang to? Baka weird to? Pero nakita mo may mga ganun din pala. Tapos nagsama-sama kayo. Legit nga, okay, totoo pala to. Mas magkakaroon ka ng confidence din kasi nga. Yun, yung confidence nga. Tumaas lalo. Yan din yung sa akin na kumbaga ako bilang taong maraming project na napaka-importante. Dati hindi ko na-realize yung value nun nung batang negosyante pa lang ako. Pero ngayon, na yan sila Pope, kasi kami nila Jimbert. Napakalaking bagay nga na makahanap ka ng talagang driven na mag-improve lagi at the same time alam yung cost para magawa na yung project na yun. Napakalaking bagay. So nakatuwa na yung dati yung missing sa'yo, no? Na wala kang partner. Yung pala ang kailangan. Oo. So, ayun naman, paano naman nagsimula ito na nga, kasi ang alam ko, nag-venture na ang Zero Crowd, pati volleyball training na, di ba? So, paano naman paano na yung formal nung lumipat ka na dito sa Manila, paano na yung start mo naman ulit nun? Paglipat ko kasi dito Manila, dami rin nag-aya sa akin na kinukuha nila akong coach sa training nila. Iba-ibang names. Gets, sa akin okay lang kasi gusto ko lang talaga nun may makain, may mapambayad ng rent. Kasi ako lang talaga. Tapos, sige, sali ako dito, sali ako doon. Medyo sinisingit ko yung Zero Crowd. Kaya lang di nag-work. Nagmumukha na akong, kunyari, sa kanya tong pangalan na to. Kaya lang ako din magpo-post, mag-edit, sabi ko, ba't sumali pa ako, di na lang ako. Tapos, maraming ganun tas yung iba, medyo tamad-tamad. Ako, iba kasi yung life nila, iba yung, so wala, sabi ko, ako na lang. Ganun din Di, nagtyaga talaga ako yun nga, one-on-one. Kaya lang nung tumagal nga, medyo di na nakakatuwa. Kasi, paggising mo, na agad parang yun na nagiging routine na. Sabi ko, akin nga itong Zero Crowd. Kaso parang slave ako sa sarili kong Kasi pagising mo, may nakasked na, call ka, nasa court na daw siya. Tapos ako nakalimutan ko kasi sobrang pagod. 10 to 11, 11 to 12. Di na ako nakakain, gabi na. Everyday, ganun. Tapos na-drain kasi mayat maya, ibang-ibang tao yun. Iba-ibang ugali. Iba-ibang pakikisama. May bata, may ganito, may seryoso, may di nakikinig masyado. Everyday. Tapos may sarili ka pang maisipin pag-uwi. Okay naman yung kita. Pero hindi ko ma-maximize. Kasi nga, limited lang yung energy ko tsaka time. Isang tao ka lang. Diba? So, dun na sabi ko, paano kaya kung siguro that may makakasama pa ako. Para isang tao, kaya 5 hanggang yun, may mga nakilala nga ako coach. Kaibigan din kaibigan G din. naman sila. Kasi tiwala din ako sa kanila Tapos tiwala rin sila sa mangyayari sa Zero Crowd. Doon na nag-start, unti-unti. Hanggang, ang gusto ko talaga kasi hindi na mag-coach. Kasi hindi talaga yun yung gusto kong gawin. Yun lang yung naging way ko sa una. Para mag-survive. Pero kumbaga, nag-boom bigla.
Well, yun talaga ang magic ng mundo. Minsan, di mo malalaman kung saan manggagaling yung ano ba, yung time mo talaga. Well, Sobra, never inisip yung mga ganto-ganto na ano. Pero nung ano rin, ayan, nung ayan na, okay na. May mga coach. Nag-expand na eh. So, imbis na, kunyari pa isa, nag-set na lang kami ng time, 2 oras, nandun na lahat. Mga ganun-ganun, edi mas dumadali parang na. Milo best dating na. Parang ganun-ganun na. Tapos, okay na yung ganun sa basketball. Okay na talaga. Di naman sobra, pero malaking difference kaysa nung dati na saktuhan lang. Tsaka at the same time, yung oras na na-condense. Tapos, meron kasing nun, syempre di mawawala yung competition, di ba? Sa ibang pangalan. Oo. Ang parang target kasi namin, mga adult, tsaka mga sakto lang. Kumbaga, pag mga pro, may mga trainer na dun may mga trainer na. Mga solid. Tas yun talagang gusto nilang gawin. Kahit buong araw sila mag-ganun, okay sa kanila. Ako kasi hindi. Gets. Tas, Yung sabi mo kasi hindi lang player o hindi lang basketball player yung aspect, yung pagkatao mo. Okay. Sige, sa inyo na yan, mga pro. College players, mga ganyan, varsity. Meron na rin yan marami. Yun yung mga sikat sa IG. Sige, sa inyo na rin yan. Pero yung mga sakto lang, beginner, gusto lang papawis. Yun yung inano namin. May isa pang ganun na hindi ko naman alam. Kasi may nag-train lang bigla sa amin na galing doon. Oo. Tapos, nabanggit-banggit niya. Biglang sinisiraan pala kami. Hindi ko babanggitin yun pero naagigil lang Kaya lalong connected kasi dun yung kwento Hindi, tsaka kasi talaga sa negosyo talaga yung competition. I mean, hindi mawala yan. Kumbaga talagang nandun lang. It's how well you play the game So, yeah, gets. Parang, kunwari may liga sila, one-day league. So, yung nagtitrain sa amin na yun, nag-join siya doon. Tapos, sabi sa kanya, dapat sinali mo yung mga zero mo dito para tinambakan namin, mga ganun-ganon. Tapos, one time, sila, papawis. Ay, may ka-tune-up. May ka-tune-up sila. May ka-tune-up sila. Tapos, pagdating dun sa venue, nung sumali na yun, yung player din namin, biglang pangit nung trato sa kanya. Nagbayad na siya, online pa lang. Pagdating doon, di pinalaro. Parang ni-real talk siya na parang didiretsoy na kita. Yung level dito, iba. Hindi ito tulad nung mo na zero knowledge, ganyan. Di nakakaano yun. Siyempre, sino ba to? Ba't parang, ayun, ganun-ganon. Sobrang villain naman ng dating. Parang Cobra Kai sa sa Karate Kid. Yung pangalan kasi nila, specific, lang, basketball. Gets. Tas doon na ako napaisip. Sabi ko, di gawin ko sports. Nadagdagan, di ba, zero crowd sports. Yun, doon na. Sabi ko, ba't basketball lang? Ba't hindi volleyball, tennis, boxing, lahat pasukin ko. Parang, ngayon. Light bulb moment, no? Kasi, sabi niya kasi, yung adult training, bihira kasing ganun. Yung mga matatanda, 40s, di ba? Nagte-training. May ganun din pala sila, hindi ko na maalam yun. Kami, yun, na-start namin yun, dumami. Tas ang pinagkakalat niya, ginaya namin. Yung adult training. Tsaka anong problema niya? Ganun naman talaga sa negosyo. Gayahan lang naman talaga yan. Tapos, kanya-kanyang improvement na lang. Diyos ko, kahit nga Oreo, hindi naman yung Oreo, yung kinakilala Oreo, hindi yan yung unang-unang ganyang klase ng chocolate sandwich. Meron pa sila pinagayaan. Pero mas sumikat sila. Mas naglas sila. Kasi nga, ganun talaga. I mean, pagdadamot mo yung knowledge, anong bullshitan yun? Well, sige. Ayun, sabi, ginaya. So, doon na nga pumasok yung idea. Okay. Sige. Pag sila, sabi ko, nagka-volleyball. Sino nang gaya ngayon? Parang ganun. Yun, doon na, wala pa, ang dami pang i-add ideas, no? Parang pa-start pa lang din talaga yung hanggang ngayon, yung zero crowd.
Dami pang mga gagawin. Pero sa ano ba? Sa ito, kunyari, sa basketball pa lang. Ilan na ang lahat ng estudyante nyo? Di ko ma-compute talaga kasi may bago, may mawawala konti, may Ganun. dadagdag, may... Hindi, averagely, pagka sa isang training day nyo. Ang training kasi namin, 4 times a week 4 times a sa week. adult, gabi, tsaka weekend, umaga. So, may nakaka-attend kasi, may pang Sabado lang, may pang Linggo lang, may everyday, may... Hindi, lahat sila, pag pinagsama-sama, sa tingin mo lang, ilang gano'n nakalaki? Mga nasa 30 plus adult. Tapos kids, mga 15. Kids kasi, madami kasi nagpapatrain ng kids eh. Oo. Ayun, kasi sa totoo lang, dun dati talaga yung pinaka nakikita kong value nung coaching mo. Kasi nga, sa kids, yun yung kulang eh. Kadalasan, Milo Best lang ang meron eh. Halos lahat ng kilala mong gumaling, galing Milo Best. Pero wala yung katulad nung sa'yo. Kasi nakita ko pa yung pagtuturo mo rin nun, ibang-iba rin. Like talagang, yung naalala ko kahit sa posisyon na lang ng tenga ko at saka ng siko ko para talagang tinatama mo pa. So parang nakikita ko yung value nun sa mga bata na parang kung kasi walang competition ng Milo Best. So para bang kaya nakikita ko yung importansya nun sa inyo. Kaya talagang yung bata talaga. Feeling ko wag niyo i-let go yun. Ayun nga. So, meron ka ng around 45-50 na coaches. Ay, na students. Sa ano pa lang, basketball pa lang yan. Basket. Tapos may women's. Konti-konti ka-start pa lang eh. May women's ka rin sa basketball. Sila Tereba, nag-training pa rin? May ano kasi yun, sa school. Parang bawal muna mag-attend doon. Ganoon. Gets. At tawag dito, so ilan na ang coaches mo yun? Bali, 6. 6 na coaches mo? Yung 3 volleyball. 3 basket. Oo. Sa volleyball naman, paano mo naman nahanap yung mga coaches mo? Bilang hindi ka naman basketball player, hindi ka naman volleyball player, paano ka nakahanap ng mga coaches? Paano ka nakahanap ng community? Ano lang, connection. Kasi ganun-ganun lang. Tanong dito, sabay may kilala si ganito, sabay interesado rin sila. Tapos nakausap ko, ayun, unang-unang kita namin ng coaches. Nagulat ako, may presentation nung mga drills. Anong drills? Parang 6-week program, ganun. Sabi ko, ayos to ha. Di game agad. Ayun. Ganun connection. Nakakatawa, no? Para nag-align lang din yung mga stars sa kanya, no? Para talagang yung mga saktong... pero importante talaga pag gusto mo yung gagawin mo, at the same time, talagang pinag-iisipan mo. Parang, ayun nga, yung tawag ko doon, the least resistance eh. Parang mag-aakma na lang lahat ng bagay, no? Sa volleyball naman, ilan ng students nyo? Volleyball talaga, parang every week may bago. Oo. Kasi nga, bagong-bago, walang gumagawa. Kaya nga eh. Na-excite, marami pa kasing gagawin dun eh. Oo, hindi pa lang yun, oo. Ilan ang volleyball players nyo? Ngayon, 40. 40 na? Ilang buwan pa lang yan? Sandali pa lang yan, Parang November lang. Grabe, movement October. dyan, boy. Oo. Tapos marami pang sports. Like, ang dami pang sports. Yung problema nga sa volleyball, parang kailangan na ng isa pang court. Wala na kayong court. Kasi ang dami. Gandang problema yan, boy. Madali na solusyonan yan. Pero kumbaga, expansion lang ng expansion. Tapos at the same, isa pang parang revenue source ng Zero Crowd is yung mga one-day leagues nyo, di ba? Hindi masyado. Ano lang yun eh, parang... Ayun, yung una, public, diba? Oo. Parang ano lang din siya, more on makilala. More on marketing, hindi siya masyadong income generator. Wala rin siya, income. Okay. Pero yun nga, pero malay mo, boy. Hindi, kumbaga, lawakan mo pa yung marketing nun. Kasi parang ang ganda rin ng one day league kasi ang daming mga nagtatrabaho kayo, mga adult na hindi na talaga mafokusan ng basketball, but at the same time, ball is life pa rin. So para bang ang ganda na wala masyadong preparation, wala masyadong maglalaro ka lang isang araw. Tapos, sabagay. Try nyo pang i-expand pa rin yung sa one day leagues naman. Ito naman. Meron ako nakita, post mo sa meron ka parang pinasukang seminar sa leadership. Ano yun? Kasi parang, feeling ko may kinalaman nyo kung bakit nag-expand din ng Zero Crowd. Para sa iba, may direktang kinalaman yun. May malaki din tulong nun. Pero hindi, nung kailan lang yun? January? Oo, ganun. December ba yun? Bago lang yun. Pero yung nagsali sa akin dun,
Ayun nga, ito yung nakakatuwa kasi dun sa yung coaching na 'to, yung ginawa ko. 'Di ba puro one-on-one, one-on-one. Biglang ang mga nagpapa-train na kasi, yung isa may-ari ng ilang restaurant, yung isa may-ari ng bus line. Grabe. Oo, so parang yun na yung nagiging teacher school ko. Oo. Kunyari, training muna kami 1 hour. Pero after training, yung tambayan. Oo. Mentorship putik, naman niya. Dami ang pupulot. daming yung free knowledge na na papaganda lang ako eh. Nakakatuwa. Natutuwa ako sa story mo ngayon. Kasi nakita ko talaga yung journey. Nakita ko yung struggle. Sige, ano pa? May isang nagpa-train ka sa akin, sa bandang Makati, Magallanes. First day namin, medyo matanda na yun, magpi-50 na. Gusto niya lang papawis, yun lang ang goal ng one-on-one namin. Hindi naman talagang skills. Ano siya, grabe, big time talaga. Parang ilan yung condo niyang pinaparent, tapos parang may laki ng lupa nila sa ganito, ganyan. Yun, basta malaki. Pagpasok ko sa bahay nila, may sariling theater, tsaka library. Hindi naman ako nakakita pa ng ganun eh. Parang kasi pag nakakita na, nafe-feel mo na, mas gaganahan possible pala to. Ba't kaya niya to? Paano? Tapos natatawa nga ako kasi unang tambay namin after ng training. In-invite niya ako sa bahay nila. Nagkape-kape lang, ganun. Yung mga tanong ko, puro curious eh. Parang, nagkakape ka din po ba? Ilang beses ka nagkakape? Anong oras? Talagang in details na. Tapos, anong oras ka nagbabasa ng book? Ilang minutes? Ganyan. Consistent, ganito, ganyan. Talagang yung craving mo rin sa knowledge, no? Oo. Tapos siya, enjoy, nakikita niya rin siguro na interesado talaga akong mag-grow pa, ganun. So, ayun, na-invite niya. Libre yun. Ang bayad kasi doon, 9K. Oo, yung leadership seminar na yun. Parang kung ako lang... Pag mayroon pa ulit na ganun, baka rin ako, i-recommend mo sa amin. Solid yun, no? Parang kung ako lang, di man ako attend nun, kung nalaman ko yun. Pero nilibre ako, tas sa kanya nang galing, medyo nilolook up ko din yun. Di nag-umattend ako. Dami ko natunan. Di kasi pag nakita talaga ng tayong potential, mo nga lagi ko sinasabi na huwag kayong matatakot na humingi ng advice o humingi ng tulong sa mga taong magagaling. Kasi nga, yung mga taong magagaling, gusto rin nagtuturo niyan, gusto rin natututo niyan. Gusto rin nagtuturo niyan, lalo na pag sa mga tao nakikita nila yung potential talaga. Napakalaking bagay. No? Swerte mo doon, nagkakaroon ka ng mga unexpected mentors, no? Kaya yun yung pinaka-solid eh. Yun, siguro yun yung ba't naging rin lalo yung mindset ko. Gusto mo pasalamatan. Bawal pa sabihin pangalan. Ayaw nila. Kasi yung training namin mismo, ayaw nilang may video, may talagang private. Private talaga, okay. Basta alam na nila siguro yun. Tawag dito. Ayun nga, yung unstoppable mindset mo, para sa'yo, gaano ka-importante yung mindset na yun? Talagang yun yung tawag mo sa akin. Ha? Unstoppable mindset. Kasi yun nga talaga yung nakita ko noon dati. Kasi, minsan nga ako, di ba, natitigil ako sa pagbabasketball, matapilok lang ako eh. Isang taon lang akong di maglalaro kasi natapilok lang ako eh. Pero si Pawen talaga, kahit ilang beses ko na nakita, lagi siya talaga may plano ko, ito gagawin ko, ganyan gagawin ko. Well, nagbabago minsan yung plano, pero nakikita mo sa kanya, hindi siya tumitigil talaga eh. So para sa'yo, ano importansya ng? Madadala mo kasi yun eh. Siguro pag nag-quit ka once, madadala mo na yun. Pati sa ibang aspect. Lalo na sa mind mo, baka maka-apekto yun. Ayoko kasi nung pagdating ko ng 40-something years old, tas babalikan ko, parang that pala, ginawa ko na nun. Parang ganun. Parang ang sakit nun. Ini-imagine ko eh. Tas syempre yung soon, pag may anak na ako, paano ko siya i-motivate na gawin yung gusto niya kung ako mismo nag-quit na ako. Parang kaya ko pa naman eh. Hindi, 'di ba? Sige, try natin. Ganun lang. Kasi napaka-importante yan. Ako medyo late ko na rin sa buhay na realize yung unstoppable mindset nga na parang
Pag may ganun ka talaga mindset, wala talaga magpapataob sa'yo. Kasi isipin mo, kanina lang kinikwento niya, wala na siyang makain, 3 araw siya hindi kumakain. Tapos ngayon, meron ng almost 100 na taong nagbabayad ng serbisyo nyo para matuto mag-basketball. Napakalaking bagay, no? Napakalaking impact nun. Yung mga estudyante nyo na magiging varsity eventually, o yung mga matatanda na nagkaroon ng bagong fire o bagong drive para maging better na kahit kasi maraming ganoon ay pag matanda na wala na, di ba? Pero dahil do sa training mo, kasi ang pag-workout at saka pag-exercise, marami akong kilala na parang dahil nagsimula lang sa pag-workout, nabuong yun nga, yung holistic na yung buong buhay na nila, pati sa philosophy nila, pati sa mga project nila sa buhay, mga gusto nilang gawin, nadadamay. So parang nakakatuwa yung impact mo. Bro, wait lang. Siguro yun, nung dati kasi, ang perspective, yun talaga siguro, tingin ko lang sarili ko, basketball player. Yun lang. Kumbaga, medyo worldly. Lang ako, player lang. Nababaw. Dahil sa'yo din yun. Alam mo na yun. dahil, oo. Then, ayun, di ba? After nun. Thank you for the appreciation. Malaking bagay sa akin yung ganyan yung... After nun, bro. Nakatuwa yan. Pagbalik natin galing nagbundok-bundok tayo, nag-retreat. Yun na lang, nag-retreat kami. After nung retreat na yun, doon ko na pucha, ang lawak nung nung buhay. Nung buhay, ang dami pwede mataka. Naiyak ako sa'yo, gago ka. Sige. Legit. Hindi kasi parang, syempre, ikaw bilang tao, di ba, parang yun naman ang gusto mong ma-achieve sa buhay, may mga maapektuhan kang buhay. Na kahit sa maliit na bagay lang, may naging better man o para bang nagkaroon ng lasting impact ba kahit maliit na bagay. Nakatawa yun. Sa akin, di ba, napakalaki na impact mo sa akin. For sure, di lang ako yun. Madami kang na-impact na gano'n. Minsan di ko lang kasi alam paano magpasalamat. Pero parang yun na yun, feeling ko gets na. Thank you rin, boy. Pero malaking nakakataba ng puso yan. Tawag doon. Bila naging madrama yun. Malaala mo. Ganyan tugtog ito. Hindi kasi, di ba, parang minsan, ayun nga, na parang ang daming tao, madalas ina-aim nga yung success, yung yaman, ganyan-ganyan. Well, ako gusto ko rin talaga yun, pero medyo sinusubukan ko naman din kasi talaga na, yun nga, na hindi lang doon, na magkaroon pa ng meaningful ba yung mga ginagawa ko sa buhay na. Doon din, minsan, doon ko na ilalabas na parang sa relationship ko sa ibang tao at ano ba yung mapapalaan nila sa akin? Yung para bang mindset ba na parang at least nung nakilala ka nila, ano ba nangyari? Naging better ba sila o naging worse sila? So parang, sana tayo lahat subukan natin yun, di ba? Alam ko, ikaw ginagawa mo yun. Tawag doon. Punta naman tayo sa bilang coaching nga, so medyo bababa naman tayo ng onte. Gaano ka-importante yung fundamentals pagdating sa basketball at sa buhay? Kasi isa sa nakita ko sa yon, hindi ka flashy na player. Hindi ka rin, hindi ka scorer, hindi ka ganun ka, sobrang fundamentals player mo. Gaano ka-importante yun? Tulad yung laro ngayon, di ba, more on, lalo na yung mga bata naka-phone. Puro highlights di ba? Puro nakakita ng anong pasa, tapos gagayahin na agad. Hindi niya pa nga kaya yung chest pass pa lang na diretso siguro, hirap na. So, may dalawang way kasi pag nagpapa-train ako. Pag nakikita kong gusto lang nito, medyo enjoy lang, sakto lang. Binibigyan ko mga exciting na drills. May more on equipment. Pinapag-enjoy ko lang. Pero pag yung seryoso talaga, may gusto niya talaga maging player, ganito. Iniiba mo rin yung style mo sa pagtuturo. Yun, iba. Yun kung paano na ako mag-train. Pag nag-train kasi ako, kunyari, marami akong galaw, di ba? Pero hindi naman, kumbaga, na-build na lang yun dahil sobrang master ko yung basics Sobrang solid yung ko. Kumbaga yung base, nagpatong-patong na lang kaya. Kaso yung iba kasi, ito agad yung... Oo, kumbaga, laging hinahabol ka agad. Yung mga Euro step, step
Step back fade away. Ayaw nga na. Parang wala ka pang shooting. Shooting lang, tayo. Nakatayo, stationary. Makakashoot ka ba 5 sunod? Yun pa lang nga, wala. Gusto agad step back, shoot. Wala na agad. Yung balance mo, yung arc, follow through, ganyan. Madami yun eh. Doon pa lang, wala na. So talagang may papayo mo sa lahat ng mga batang nagbabasketball. Fundamentals muna, no? pag ano kasi, nagte-train ako. Ayun din, yun din na napansin ko sa lahat ng players mo. Kahit sila Mav nun, di ba? Kahit sila Tere. Para talagang, hindi sila fancy, pero sobrang effective nila sa court. Pero sobrang, ang ganda ng fundamentals sila. Grabe, tumitira ng mga 10 dire-diretso sa 3, di sumasablay. Mga basic. Nag-start lang kasi, kunyari, pag nag-train ako, yung 1 oras na yun, papracticing ko lang ngayon, 2 dribble, pull up. Ayun lang. Kunyari 50 mates dito, 2 dribble, pull up, 2 dribble, pull up. Maya-maya, automatic na eh. Yung kamay ko na lang din. Pumapasok na lang, hindi ko alam ba't pumapasok. Kasi sobrang nakabisado na ng muscle ko, yung legs ko, gaano kalakas. Tapos kaliwa, 50, 50. Parang reps, ulit. Kaso pag ginawa ko kasi ito sa client, baka next day, di na bumalik. Hindi na bumalik. Hindi kailangan mong balansehin pala yun eh. No? Kasi na-bored na eh. Okay, nahirapan. Kasi hindi rin lahat merong ganun nga, yung unstoppable mindset eh. Kaya hindi ko talaga ma-share. Sobrang ilan pa lang yung na-train ko ng yung gusto talaga. Usually, medyo pinapa-enjoy ko lang. Pero nag-improve. Pero kasi yun naman din talaga eh. Like, alam naman natin, ikaw nga, hindi lahat may ganun eh. Like, sabi mo nga, out of the 15,000 noon sa junior NBA, 10 lang kayo. At ikaw, sinabi mo kung gaano yung sinacrifice mo noon at nagtitraining kayo 1 taon araw-araw sa sarili mo. Like, hindi lahat ng tao gagawin yun para sa ganun, di ba? Lalo na bata pa. Ayun nga, parang pagdating naman nga doon sa mindset na gano'n, yung Mamba mentality mo nga, na para bang magsasacrifice ka ng maraming araw para sa ilang araw lang na success o parang ilang araw na matetest ka. Kasi kung titignan mo on a surface level, parang parang isipin mo, puta, ilang araw na nasayang sa akin doon. Pero para sa iyo, gaano ka valuable nga yun na mag-sacrifice ka ng ganito kahirap para sa sandali o para bang sandali or parang temporary lang na high. Kasi kunyari mag-champion ka sa basketball, ilang araw mo lang ba i-enjoy yung championship mo, di ba? Like ilang araw mo lang dadamahin yun. Pero like, ano yung value nun na mag-spend ka ng taon sa training para dun sa mga ganung bagay? O kahit sa ibang bagay man, di lang basketball. Yung yung growth. Yung growth talaga. Yung sa process mo pa lang kasi na yun. Yung mag-decide ka pa lang na ito gagawin ko. Pero, syempre, marami namang ganun eh. Kunwari, New Year's resolution, naglagay na. Ganado. Kaya lang, di na nagawa. Siguro yung discipline din na gagawin mo yun everyday. Nag-enjoy lang ako na yun nga, nakikita ko yung progress, nakaka-addict. Yun nga eh. Kasi, yun din yung malaking sana matutunan ng mga bata o kahit sino mga kaedad natin, kahit matanda na sila. Yung ma-addict ba sa resulta ng suffering? Diba? Kasi may ganun eh. Yung para ba, kunyari, sa pag-workout lang eh. Ang hirap ng workout, like minsan, kahit araw-araw, lagi kong mga 30 minutes akong pinag-isip ako, mag-workout ba ako? Hindi. Gagawin ko ba to? Hindi. Pero parang yung mo nga rin na, yes, magsasuffer ako dito, pero yung sarap na may dudulot sa akin nito dahil nakita ko lang sarili ko na nag-improve ako o nakita ko mas maganda ng onte yung physique ko, na nakaka-addict nga, na kahit mahirap siya, nakaka-addict siya, pero hindi lahat ng tao rin is nare-realize yung worth nun. Siguro dahil nalalabanan mo yung mind. Kumbaga, controlled mo yung mind mo, imbis na ikaw yung Kino-control ng mind mo. Parang, yun yung siguro eh. Yung everyday, di ba? Kailangan, controlled mo yung mind mo nun. Kaya malaking part nga yung na kung may nag-workout ka talaga, halos everyday, kahit di naman solid lagi eh. Basta yung ka lang doon, may gawin ka lang. Everyday talaga. Gumalaw ka lang. Oo. Doon pala sa discipline, kasi yun nga, bata ka pa lang, disiplinado ka na eh. Anong maipapayo mo sa mga tao pagdating naman sa discipline?
Like, paano ba tuturuan yung sarili mo maging disiplinado? Lalo na't kasi minsan na-impose na magulang yan. Kasi actually, napaka-importante sa parenting nun na disiplinahin mo anak mo. Pero maraming tao na, katulad mo, feeling ko, yun nga, sabi mo, ikaw lang nagturo ng disiplina sa sarili mo. Like, paano ba yun? Paano may papayo mo para sa mga tao, para maturuan nila yung sarili nila maging disiplinado? Yung sa akin kasi, personally, parang ina-analyze ko yung yung mga bagay. Kunwari, may liga sa ganito. Mga 2 months pa naman. Okay, edi yun, liga. 2 months pa. Ano yung mga pwede kong gawin? Pag ginawa ko ba to, kumbaga analyze. Pag di ko ginawa, tas siguro yung ayaw mo ding mapahiya, syempre, pagdating nung, ayaw mo maging average lang. Gusto mo maging ma-reach din yung pinaka-kaya mo doon. Pero discipline, parang yun yung pinakamahirap eh. Discipline. Dali sabihin, dali pakinggan o ano. Nasa choice din siguro ng tao kung gusto mo ba maging disiplinado o hindi. Tsaka kung worth it ba yung goal mo para dun sa kailangan mong i-sacrifice na disiplina eh. So yung resistance talaga nun, alam mo yan, yung bago kang mag-gym sa umaga. Oo. Yung parang, pwede naman ako matulog na lang, bakit kailangan kong gumalaw? Ba't kailangan kong pahirapan yung sarili ko, di ba? Yun. Hindi ko masyadong ma-explain kasi yun na nga yun yung sinasabi mong ganun. Halos everyday parang battle yun sa sarili mo. So parang yung one day na hindi ka training or nag-workout, parang kinagabihan nun nakakaano parang feeling mo may mas naging better na sa'yo. Kunyari yung sa liga na yun na 2 months. Pag everyday talaga ginawa ko to, twice a day. Kunyari umaga shooting, tapos maya buhat, maya laro. For sure, kumbaga ina-outwork mo yung yung ka-competition mo. Totoo. Kasi baka sila MWF lang, TTH lang, o kaya weekend lang. O kaya ginanahan ng 3 days, sabay nag-stop 4 days. Pero ikaw di ka talaga nag-stop. Laki na ng advantage mo nun. Pero ikaw din, dumating ka na sa point of enlightenment na nakita ko nga sa'yo na, syempre, ang basketball, very competitive yan, na ibang tao kalaban. Pero nakita ko sa rin sa'yo, sa philosophy mo na, laging sarili mo na yung kinukumpit mo kasi nga, yung dati nung lumalaki ka, parang yung mga kasabayan mo, naiwan mo na So parang lagi na nangyayari sa'yo, yung sarili mo na lang yung kinukumpit mo Paano mo na-reach yung enlightenment na yun na hindi na to matay ng competition ko sa ibang tao, sa matay na competition ko na sa sarili ko o sa past self ko to? Yun nga yung dati. Kasi mula bata pa lang, ang alam na nila, maglalaro ako ng ganito, magpo-pro, magaganon. Nung na-injured nga, wala, hindi ko na nalaruan yung ganito, hindi na ako natuloy sa gantong school. May part na nakakalungkot siya, nakaka-depress. Kasi, tas tinatry ko pa ding i-fulfill yung mga nakikita ng tao. Si ganito, dapat nasa ganito na yung kaso, na-injured. Kaso ako, hindi pa ako injured. Hindi. More na pinipilit ko, the more na lumalayo hanggang unti-unti lang din, nag-sink in, parang wala naman akong paki sa ganun. Kasi wala naman talaga may paki kasi at the end of the day. Ikaw lang talaga may paki sa buhay mo, sa totoo lang yun. Parang kunyari, mga 1 minute sinabi sa'yo, gusto ko nila makita sa ganito. Maya may iba na iniisip yun. Tsaka at the same time, may kanya-kanyang buhay na iniintindihan tao para isipin pa yun. Yun. Pero yun din, yung balik tayo sa kanina, yung sabi mo, yung may coach ka, na binigyan ka ng energy drink, tapos naniniwala sa'yo. Sa akin naman, napaka-importante rin na maghanap ka naman ng mga tao talagang maniniwala naman din sa'yo. Na yung may mga taong walang pake, marami yun, kadalasan sila. Pero pag nahanap mo yung mga taong may pake talaga, ay napakalakas ng power mo. Like, kumbaga, yun yung fuel na hindi mo mapapantayan na para bang, hindi, naniniwala sa akin itong mga to. Pero yun nga,
sarili mo pa rin. Yung self-belief pa rin ang pinaka-importante. Ayun. So, ano naman, pagdating naman sa pagninegosyo, kasi technically, yung zero crowd, business yan eh. Ano naman yung mga ma-advise mo sa mga negosyante naman na bata para mag-expand and mag-succeed pa yung businesses nila? Pag may kasi, may idea, i-gym mo na agad. Kumbaga, Yan, diba? totoo yan. Oh. Kasi di ka rin sure talaga eh. Okay ba yan? Hindi. Try mo. Pag hindi, di alam mo na na hindi. Dilipat ng iba, di ba? Oo. Basta pag may idea ka, ganun. Sulat mo. Importante yung sulat. Sa akin, di ko alam totoo yan. Siguro yung nakikita mo yung mo dyan. Kunyari may idea ka, sulat. Hayaan mo muna kung di sila magbuo-buo eh. Sulat. Tapos nag-connect dito, nag-connect doon. Maya-maya pag tinignan mo yun, magka-connect eh. Yung pag-connect talaga ng dots ako rin yun din yung parang magic moment sa akin yung pagko-connect ng dots na para bang tuwing meron nga akong ini-aim or something, or kahit simpleng na may curiosity lang ako na gusto kong malaman, yung pag na-connect mo yung dots, sobrang pleasurable din, sobrang nakaka-addict yun eh. Ako yun naman ang addiction ko talaga, yung connecting the dots. Kasi para bang yun nga, yung curious mind ko, lagi ako naghahanap ng sagot eh. So, parang pag nakahanap na ako ng sagot, addict ako dun. Like, yun yung sa akin, yun ba yung para bang bliss para sa akin. Ayan. So, ayun po, lang tayo. Nagpalit lang kami ng battery ng camera. Tapos, nag-CR break lang kami. So, balik tayo dun sa mga business advices nga. Diba? Yung unang-una, sabi mo na, pagka may idea ka, execute mo na lang. Kaysa mapako pa siya sa pagpaplano. So, ano pa? Yung isulat mo. Isulat mo baka bukas pagising mo, nakalimutan mo na yun. Solid pala yung idea na yun. Minsan may gano'n, kunwari, nag-shower ka lang, biglang may idea. Or di ba, nagsi-CR ka lang, may naisip ka. Kahit in-note mo lang, basta yung isulat mo. Sobrang malaking bagay. Idagdag ko lang dyan sa pagsusulat. Merong isang millionaire ata kayo, billionaire na rin ata. Ang trabaho niya dati, nagtrabaho siya kay Steve Jobs. Tapos ang trabaho niya kay Steve Jobs, tagasulat lang ng idea ni Steve Jobs. Lagi lang siya nasa likod ni Steve Jobs. Tapos kung ano maisip ni Steve Jobs, ilista mo to. Yun lang yung trabaho niya. Pero isipin mo yung value nun, na yun ang trabaho mo, pero ngayon, milyonaryo ka na. Sabihin, marami kang napulot, marami kang natutunan kay Steve Jobs na napaka-lasting impact kahit ang trabaho mo, taga-sulat ng idea, di ba? Kaya rin yan talagang napakalaking bagay ng isusulat mo na. Kasi doon lang magiging concrete yung idea mo pagka nandyan na eh. Ako naman, minsan, hindi ko naililista, pero pag nailista ko siya, pag naisulat ko siya, ibig sabihin, sobrang gandang idea niya. Kasi para masulat ko siya, sabihin, ang gandang idea niya. So, gano'n naman. Pero kung may ililista mo nga lahat, better, di ba? Ano pa? Tsaka, parang kasi kunyari, nilista mo to, bukas meron ulit. Tapos, kunyari, the end of the week, nagko-connect, biglang ang laki na nung nabuo. Parang gano'n. Nakakatuwa, yun yung connecting the dots talaga eh. Iba pang mga advice pa. Yung actionan mo, syempre, isa yun. Yung number 1 siguro. Bukod sa, pag may idea ka, actionan mo talaga. Yes. Ano ang cost ng pagsisimula ng isang negosyo? Ano yung kailangan mong ibigay sa negosyo? Sacrifice ng yun. Time, yung mind mo, sobra. Totoo yan. Yun yung akala ng mga galing sa pagiging empleyado, akala nila ang buhay ng negosyante. Napakadali lang na mas maraming oras, maraming pera, maraming ganyan. Di lang nila alam kung minsan 3:00 na ng madaling araw, iniisip mo pa yung negosyo mo. Mas mahirap sa totoo lang. Pero at the same time, risk and reward eh. Mas rewarding din naman din talaga. Tsaka sa oras. Ano pa? Parang mas magkaka-time ka din na Dahil isa na kasi yun, di ba? Palawakin yung kasi yun yung parang pinaka-work mo mag-isip. Ang daming ayaw mag-isip. Or hindi marunong mag-isip. That's the truth!
Pero kasi kunwari ako, gusto ko talaga ano rin, tumulong din sa iba. Tsaka ma-explore pa yung mundo. Kaso hindi ko siya magagawa pag puro work. Kaya yan, ngayon nabibuild unti-unti. Mas nagkaka-time ako sa sarili. Na pag naayos ko kasing sarili ko, yung mind ko, naapektuhan yung Lahat. zero crowd. Mas nakakaisip ako ng ways doon. Para Kaya- mag-improve, no? Kaya kailangan ng coaches ngayon. Ang galing. Sa ano naman, sa paghahanap naman ng coaches o ng empleyado naman in general, anong parameters mo or parang ano yung mga hinahanap mo sa tao para kunin mo siyang empleyado? Attitude. Kasi masisira yung ano mo eh. May naging kami, mga coach. Kunwari, ikaw, wala ka kasi dun eh. Hindi mo na alam yung mangyayari. Hindi mo alam paano niya tinrato yung Mga nagpa-training. estudyante, oo. Wala, sira ka. Tapos yung nagpa-train na yun, makikwento niya sa kamag-anak niya, sa kaibigan, kakalat. Wala na, sira na. So, parang ayun, attitude. Usually, ang ngayon, kinukuha namin kakilala. Tiwala rin talaga. Tsaka alam namin okay talaga makisama sa tao. Attitude or talent? Talent, wala naman kung tutuusin mo sa nagko-coach sa amin. Hindi naman sila yung may mga na-achieve talaga na solid. Attitude. Kasi matuturuan mo naman eh, no? Kumbaga, yung talent, sandali ka lang ang matutulungan yan. Yung talagang yung work ethic at saka yung ugali mo talaga. Paano ka trumato ng ibang tao? Siguro, sila yung coaches na yun na may maganda yung attitude. Sila yung tumutulong do sa client para mas ma-enhance yung talent niya. Oo, totoo yun. Yan. Ano naman? Para sa'yo, ano ang tunay na leader? Tunay na leader, kumbaga, ikaw mismo, dapat ginagawa mo yung mga sinasabi mo. Hindi naman lahat na nililid mo sila through actions. Pinapakita mo din na may pakika sa kanila. Hindi lang puro business o puro pera. Kasi genuine din ako sa lahat. Ngayon, napansin ko eh. Kaya rin lahat ng tao babait sa'yo kasi napakabait mo rin eh. Parang hindi rin talaga yung turing ko sa kanila na under lang sila ng zero or Kliyente ka lang Hindi. na, Kung wala sila, wala rin. Kumbaga, lang din. Give and take lang din kami. Totoo. So, nililid ko sila through, kunwari, ako, ayusin ko yung habits, mag-workout. Sila rin, sasabihan ko, ayusin nyo yung katawan nyo, ganun. Ayun, kailangan mag-lead sa ganun. Talagang, at saka yung sabi mo yung leading by action and example eh. No? Yun. Yung napakalaking bagay nun kasi nga, Tulad nung, nyari ang coach mo, mataba. Paano ka makikinig dun? Siya nga, taba eh. Ngayon nga rin talaga. Pero, Doon ako minsan, di naman sa medyo critic ko lang din sa ibang gyms. Ng maraming gyms dito sa Pilipinas na medyo yung mga ibang trainers, medyo nasa plus size sila. Well, wala naman mali sa pagiging plus size. Pero kasi kung nasa environment ka na gusto mong maging healthy, gusto mong maging fit, ang hirap na nagtuturo sa'yo. Parang hindi niya nga magawa sa sarili niya eh. Paano? So, napaka-importante nga nun. Tsaka yung, kunyari, yung mga coaches namin sa basket, ako mismo, naglalaan akong time, i-train sila. Train sila, yun talaga. Yung sila mismo as individually, may improve talaga yung skills. Kasi doon mabibuild yung nila confidence. Tsaka yung nila sa pagtuturo din eh. Laking bagay nun. Ganun. Siguro kailangan yung mismong ikaw okay ka bago mo i-lead yung iba. Galing, nakakatawa yan. Ayun nga, bilang isang coach naman o bilang isang leader nga sa isang basketball community, paano ka naman nagbe-build ng teamwork
Sa kunyari sa coaches mo o kahit sa mga players mo mismo, parang how do you build teamwork naman? Paano mo pagsasama-samahin, paano mo lalagyan ng flow ba o ng harmony yung isang unit? Through communication, bonding, parang normal na ano lang, para kaming magkakaibigan lang din talaga. Kaibigan talaga. Talagang Actually, yung basketball yan ang number one. family, ganun. Tas may mga idea sila, share lang kami. Hindi ko din, baga ito yung idea ko, ito na yun. Tatanungin ko din muna sila, ganun. Napaka-importante nun sa leader yung nakikinig din talaga. Laking bagay nun. Oo. Yun, communication. Yun ang ano eh. Parang kung hindi kayo, baka ikaw lang yung nakaalam, sila hindi. Kulang yun. Baka magtampo rin sila soon. Kasi may ganun pala mga plano, di nila alam. So more on communication. Communication talaga. Napaka-importante yan sa negosyo. Sa paghahawak ng tao. Kasi minsan, isang araw lang, 2 araw lang kayo hindi makapag-usap ng tao mo. Ang dami nang pwede mangyari dun sa negosyo. Tsaka, yun, may natutunan ako dun sa, yung sa leadership. Ano na yun? Yung sa seminar. Ano siya eh, parang HR. Di ba yun yung parang... Sa hiring, silang responsible sa pag-hire sa isang company. Parang ito yung Human resources. Boss. Ito siya, di ba, HR. Tapos yung employee, puro sa kanya lang nagsusumbong. Tapos yung boss, kasi parang nalulungkot na to, yung employee na to. Laging stress, laging ganito. Di yun, dun siya nagsusumbong sa HR. Tapos ang sabi lang nung boss, sige, dagdagan mo lang ng ganito yung okay na yan, yung sweldo niya, ganyan. Kaso hindi pa yun yung problema. Yun pa lang problema, sabi nung HR. Kailangan niya lang ng makausap yung boss mismo na okay yung ginagawa ko, yung okay yung, kumbaga ma-validate kumbaga magkaroon ng recognition ba hindi naman pera. So dahil lang doon, mas ginanahan yung kahit di naman dinagdagan yung pero yung alam niyang yung ginagawa niya, may meaning, may purpose, may sense. Yun nga pero sa akin naman, importante ibigay yun, pero sa taong deserve lang talaga. Na kasi marami rin ganun na para bang naghahanap ng validation, ng recognition, pero wala pa naman pinapakita. Tama. Kumbaga, dapat mai-build mo rin nga sa mga tao na kailangan nila may patunayan din. Tama. Ano naman, kung sa simple lang naman, ano mga kailangan ng isang batang player o player para gumaling sa basketball? Sa akin, 4. Ano ba? Simpleng lang? Sige, hindi. Pinaka detailed na pwede mong explain. The longer, the better. Parang ang kailangan kasi para maging total player ka. Una, syempre, training, di ba? Yung ikaw, skills or team, basta training. Isa na yun. Pangalawa, dapat nakakalaro ka din. Hindi pwede puro training, walang laro. Yun yung mali ng iba eh. Pag naglaro na, kasi pag training, ikaw lang mag-isa. Sobrang master mo na yung Kaso pag may 9 na tao na dyan sa court na kasama mo, iba na yun. So, training, laro, balance. Pangatlo, katawan. Kasi physical sport yan eh. Baka kahit anong galing mo, kaya lang injured ka naman, wala. So, kailangan, kumbaga, yung conditioning and diet din, no? Yan. Parang yun, dun yun sa part na yun. So, training, laro, yun, yung katawan, conditioning, diet, basta katawan. Pang-4, siguro yung pinaka-importante. Yun nga, yung mind. Isa yung dapat prepared ka every game. Hindi lang naka-training ka, ganun. Kaso yung mind mo, pag kinabahan ka doon or wala lahat yun. Blackout, ka doon.
Isa yon, tsaka yung pinag-aaralan mo talaga yung mismong basketball. Yung every aspect nun, yung kalaban mo, sinong didepensa sa'yo. Talagang film study. Pag, yun, nakapag-training ka, skills or team, nakapaglaro, okay yung katawan mo, okay yung mind mo, feeling ko, solid yan. Oo. As a Kumbaga, player. nasa iyo na yung mga 4 elements ba para maging player talaga. Mm. Tawag dito yun naman, yung sabi mo yung sa mind. Sa tingin mo ba yung mindset na yun is acquired siya, nakukuha siya, o parang meron lang talagang taong may nature na ganun sila ganun yung utak nila? O ganun sila mag-process ng mga bagay-bagay? Merong mga ganun, pero tingin ko madidevelop naman eh. Kung gusto. Kung gusto niya, siguro. Kung di niya gusto, mahirap yun. Mahirap mag-training araw-araw kung di mo gusto eh. Totoo. Baka maging torture dating sa'yo nun. Torture nga actually. Pero kung gusto mo siya, yung process mismo, tas sumablay ka ng ilan pero gusto mo perfectin. Nari, 3 lang na shoot mo pero gusto mo 5 sunod-sunod. Di ka tumitigil. After nun, andun yung joy. Iba yun eh. Kaysa yung... Siguro that gusto niya. Doon mo maano yung mindset na yun. Pero meron ding feeling ko natural. Natural. Kasi hindi na napansin ko eh. Meron mga taong ginaganahan sa challenge. At may mga taong ayaw talaga na challenge. Para pag na-challenge sila, medyo ayaw na talaga nila. Tapos meron naman tao na pag nakita mong lalo nahihirapan, lalong ginaganahan. Nakatuwa yun. Ako minsan pag nasa ganun ka ring mga company, kinda merong mga ganun eh, mga character na sobrang competitive nga. Na, sa ibang tao, intimidating sila. Pero para sa'yo, bilang competitive din, nakakatuwa silang kasama kasi nga para bang nakakagana. Parang gagana ka mag-improve, gagana ka maging better. So parang yun nga na ano rin ako kung... Kakahawaan, no? Nagkakahawaan na okay din yun pero balance lang ko. Akin talaga, importanteng kahit sa mga lalaki kasi I mean, hindi naman sa ano to pero sa mga lalaki napaka-importante ng competitiveness eh. Na maging competitive ka pero wag ka maging kupal. Yun yung lagi ko sinasabi na competitive pero hindi ka kupal. Like pagka alis na kung saan man kayo naglalaro, magkakaibigan na kayo, mabait ka ng tao. Parang gano'n. Tama. Gaya, si Pawin, ganun yan eh. Pag sa court, sobrang competitive. Pagkatapos na, parang santo na. Shaman. Tawag dito, sa mga batang basketball player naman, like, ano yung isang bagay na parang pinaka ma-impart mo sa kanila para bang sa tingin mo na pag nalaman nila yon medyo malaking tulong talaga yun sa path naman ng kahit hindi sa basketball, kahit in general, ano yung sa batang self mo, sa mga ibang bata na ano yung may papayo mo sa kanila? Yan, isa na rin yung kasama na ako doon, na dating bata ako. Puro ko hard work. Kaya injury, kaliwat kanan. Tulad nga sinasabi mo, balance. Okay yun na everyday grind. Kaya lang kailangan mong i-balance yung Kasi yung gustong-gusto niya, yung mind ko talagang gigil. Kaso yung body ko, parang, wait lang. Parang hindi ka pa nag-recover dito, bubugbugin mo na naman. Parang di nagkakasundo yung mind, body. Yung body ko nagigiba na, yung mind ko, G. Siguro, work hard, pero work smart. Work smart, napakalaking bagay. Pinaka-last, work consistently. Work consistently talaga. Sa lahat ng bagay, no? Kahit sa anong skill pa yan, gaano kasimple, gaano kalaki. Kung araw-araw mong gagawin, imposibleng, wag mong sabihin isang taon, araw-araw mong ginagawa, hindi ka naging better, hindi ka gumaling, di ba? Totoo yun. Nakakatawa. Ito naman, medyo patapos na rin naman tayo. Sa mga plano mo naman, ano pa yung mga further plans mo sa sarili mo o sa negosyo mo? Ano pa yung mga gusto mo pang ma-achieve at magawa? Spot training place. Magkakaroon ka na sariling gym? Naku po, aabangan ko yan. Sure ako mangyayari yan. Ano pa? Sa naman, gusto ko maglaro. Pero hindi ko
Kumbaga hindi ko nilalagyan ng saan ako maglalaro. Basta gusto Bahala mo na na yung ganun maglaro. Basta step by step, recover ko muna yung tuhod ko. Tas start ako ulit, grind. Kasi for sure, maano na naman yung sarili ko niyan. Mahahawa. Excited lang ako mag-training talaga. Parang kung saan man mapupunta, dali na lang kasi mag-tryout pag okay kayo, 100%. Yun lang, maglaro. Tapos, yun, facility. yun lang. Ay, doon pa, sa zero crowd naman. Ano pa mga plano mo sa zero crowd? Kahit short term. Sabi mo, marami ka pang mga Sports. multiple sports pa. Like, ano mga sports yun? Badminton muna. Shit. Yan, ganda yan. Yan. Paisa-isa lang. Tawag dito, in 10 years, anong nakikita mo sa zero crowd? Meron ng zero crowd India. Yes. Magagawa mo yun, boy. Siguro, sakupin. Sakupin yung buong mundo. Paano may zero crowd USA na. Ano lang, kumbaga realistic. Sa India, sobrang realistic. Pinas, India, siguro yun muna. Sa India pa lang, pag na-penetrate mo yun, ikaw nga sinasabi mo, wala pang masyadong basketball culture doon. Paano pala kung si Pawin ang magdadala ng basketball culture sa India, di ba? Walang imposible. Kaya nakakagigil din minsan yung everyday paggising mo, ganyan. Kahit hindi lang, di ba, akala nila player ka lang, pero ang dami pang gustong gawin na nakaka-excite. Yun no, yung excitement na yun, nga yung fire inside na sinasabi ko, na hindi ko alam kung paano mo ba explain sa tao yun, na yung meron ka talaga nararamdaman, na parang pag may gusto kong gawin, na sobra talagang ramdam mo na hindi, gagawin ko lahat at the same time. Sigurado ako sa kapupuntahan na ito. Sana lahat na, yun nga, yung mga taong, sa lahat ng gagawin nila, sana hanapin nila yung fire na yun, na panigurado mahanap nila yun. Ayun, tapos na yung interview natin, boy. Maraming salamat. Thank you, boy. Sobrang proud ko sa narating ng zero crowd talaga. I mean, sobrang excited ko pa sa mga ma-achieve nyo pa kasi sure na sure ako dun. Thank you, boy. Thank you, bro. Thank you sa invite. Thank you. Ay, wait lang! Ano nga ba? Saan nila mahanap yung zero crowd? At saka saan kayo nagtitraining para yung mga gusto pa may mga makakapanood nito na yung mga anak nila gusto nila ipatrain. O kaya sila mismo. Ang mga training kasi nung zero crowd, may kids, may kids, women, babae, lalaki, meron ding adults, 30s, 40s. Seryoso ka na mag-player or hindi. Basta kahit anong gusto mo lang papawis lang, meron din. May volleyball, ganun din, papawis, merong seryoso. Yung mga venue naman, QC, Makati, San Juan. Ano mga court yun? Tsaka saan nila kayo mahanap? Nag-iiba lang yung court. Kasi punuan yung courts. Kaya ang goal nga namin magkasariling facility. Sa social media, saan nila kayo mahanap para dun kayo madaling makikita eh? Sa FB, tsaka IG, Zero Crowd Sports, MNL. Yun. Okay. Meron ding Pampanga. Zero Crowd Sports, Angeles City. Baka may mga taga dun. Okay, guys, mag-training kayo sa kanila. Magbabago talaga buhay nyo sa pagiging basketball player. Promise yan. Okay? Thank you, bro. Thank you. Thank you.